Isang araw ay pumasok ng dungeon ang adventurer na si Orhan para muling hasain ang pagiging swordsman. Nilabanan niya ng walang kahirap-hirap ang mga halimaw na nakikita niya kaya naisip niya na hindi pa pala siya tuluyang humina sa paggamit ng espada katulad sa ikinababahala niya. Ilang sandali lang ay nagpakita sa kanya ang madaming goblins kaya napagpasyahan niya na gumamit ng support magic. Gamit ang support magic ay mas pinapalakas ng caster ang pisikal na abilidad ng kanyang kasama pati na din ang hawak nilang sandata. Ang ikinaganda pa nito ay hindi lang ito nagagamit sa iba dahil pwede din itong magamit ng caster sa kanyang sarili. Kaya napaka-importante sa isang party ng spell na ito na kayang palakasin ng parehong atake at depensa. Pero may kahinaan din ito dahil mayroon itong time limit. Nakadepende din sa magic resistance ng bawat tao kung gaano ito tatagal at sa sitwasyon niya ay kaya itong tumagal ng 3 minuto. Kaya habang nasa labanan ay napaka-importante ng timing para sa mga enchanters. Matapos niyang maubos ang mga goblins ay muli niyang naalala ang gabi nung tinanggal siya sa heroes party ng kanilang leader na si Oliver. Hindi siya makapaniwala sa naging desisyon ni Oliver dahil maliban sa magkababata sila ay matagal na silang magkasama sa isang party. Pero ayon kay Oliver ay hindi umano siya makasabay sa mga ito at nagiging pabigat na din umano siya ayon naman kina Anneli at Derek. 8 taon na din ang nakakaraan mula nang binuo nila ni Oliver ang kanilang party na mabilis naging S-rank matapos lang ang ilang taon. Sila din ang kauna-unahang nakaabot sa 94th floor ng Southern Great Dungeon kaya kalaunay ay tinawag na din silang Heroes Party. Dagdag pa ni Oliver na simula umano nung mangyari ang joint raid nung nakaraang buwan ay dito lang nila nakita kung gaano kagagaling ang mga enchanters ng ibang S-rank party at naging dahilan para maintindihan na din nila kung gaano kahina ang support magic niya. Sinubukan pa niyang magpaliwanag na dahil ito sa hindi naman talaga siya isang enchanter kundi isang swordsman. Dahil kailangan ng kanilang party ng enchanter at siya ang mas nakakalamang sa aptitude dito ay pumayag siya na maging enchanter dahilan para mapilitan siyang lumikha ng orihinal niyang mahika para mapunan kaagad ang kanyang kakulangan. Ang problema ay may nahanap na palang enchanter sila Oliver kaya naintindihan niya din kaagad na wala na siyang magagawa pa kahit anong pakiusap ang gawin niya. Habang palis na siya ay may pahabol pa na sinabi si Anneli na pang-i-rank lang umano ang kanyang level mapa magic man o swordsman. Sa katunayan ay tinatawag din daw umano siya ng mga tao na Jack of all trades. Kaya napagpasyahan niya na hasain ang kanyang sarili dahil alam niya na kayang-kaya niyang pagsabayin ang pagiging swordsman at enchanter. Plano niya na maging isang adventurer na kayang gawin ng kahit ano nang sa gayon ay dumating ang araw na wala nang tatawag pa sa kanya na Jack of all trades. Napagpasyahan niya na lumabas na ng dungeon kaya nagparehistro muna siya sa teleportation crystal para sa susunod ay makakapag-umpisa siya kaagad sa ika-7 palapag. Bigla niyang napansin ang 4 na adventurer na parang galing sa ilang minuto na pagtakbo dahil hingal na hingal ang mga ito. Nakaharap pala ng mga ito ang maraming orcs at iniwan nila ang bago nilang miyembro. Pinanindigan naman ng kanilang leader ang kanyang desisyon dahil para sa kanya ay mas prioridad niya pa din ang kaligtasan ng mga matatagal niya nang nakasama. Ayaw sana ni Orhan na makialam ngunit alam niya ang sakit ng pakiramdam ng inabandonan ng party. Kaya sumali na siya sa usapan at pinagsabihan ng mga ito na sinasayang lang nila ang kanilang oras sa pagpapalusot imbis na iligtas ang kanilang kasama. Hindi naman matanggap ng isa sa mga ito ang kanyang mga sinabi kaya sumugod ito na madali lang din niyang pinabagsak. Katapos ay kagad niyang tinanong ang iba kung saan nila iniwan ang kanilang kasama. Kasalukuyan pa din itong hinaharap ang mga orcs at isa pala itong batang babae. Pero alam niya na mauubusan din siya kagad ng mana kaya tanging paghingi na lang ng tulong sa kanyang ate ang paulit-ulit niyang sinasabi. Nang mabasag ng mga orcs ang kanyang barrier ay sakto namang dumating dito si Orhan at ginamit ang arrow shock para atakihin ang mga orcs. Katapos ay hindi na din siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad niyang nilabanan ng mga orcs. Akala ng babae ay isa lang siyang swordsman ngunit nang ginamit niya ang strength up at technical up ay nagulat ito na nakakagamit din pala siya ng support magic. Dahil dito ay nalilito tuloy ito kung isa nga ba siyang swordsman o enchanter. Matapos niyang mailigpit ang isang orc ay gumamit na din siya ng sharpness up dahilan para mas lalo lang mamangha sa kanya ang babae. Sa sobrang dami ng mga orcs ay hindi na siya nagtaka pa bakit mapapatakbo ang mga low rank party. Pero para sa kanya ay kayang-kaya niyang iligpit lahat ang mga ito ng mag-isa. Dahil sa kanyang ipinapakitang bilis ay natulala na lang ang babae hanggang sa maubos niya ang mga orcs. Sabay na sila ng babae na lumabas ng dungeon at nang palis na sana siya ay pinigilan siya nito. Nagpasalamat ito ng maayos sa kanya at nagpakilala sa pangalang Sofia Claudel. Dahil dito ay may naalala siya bigla kaya napatingin siya sa balabal nito na may crest na nakilala din niya kaagad. Matapos niyang magpakilala ay niyaya siya na ilibre sa isang hapunan bilang pasasalamat umano sa pagligtas niya dito. Dahil nagpupumilit ito ay wala na siyang nagawa kundi pumayag na lang.
Pagkadating nila sa restaurant ay mas nakumpirma niya pa na miyembro nga si Sofia ng Night Sky Silver Rabbits. Isa ito sa pinakamalaking guild sa kaharian ng Nohitant at isa din sa pinakasikat na clan sa kaharian. Pagkapasok nila ay sakto namang andito din pala ang ate ni Sofia na nakilala kaagad ni Orhan. Ito pala ay si Selma kaya dito na nalaman ni Sofia na magkakilala pala silang dalawa. Si Selma lang naman ang leader ng pinakamalakas na S-rank party sa Silver Rabbits at ang pinakamalakas na enchanter ng kontinente. Dahil sa kanya ay sumikat ang mga enchanters at utak sa ideya sa iba't ibang role sa isang party. Simula nun ay nag-iba na ang estratehiya ng bawat party tuwing pumapasok ng dungeon at isa din ang heroes party na naimpluwensyahan nito. Ito ang rason bakit napilitan si Orhan na maging enchanter mula sa pagiging swordsman. Kasali din sila Selma sa joint raid at alam niya na dahil sa ipinakitang galing ni Selma dito ay napagpasyahan kaagad nila Oliver na palitan siya sa party. Ang problema niya pa ngayon ay parang galit ito sa kanya at ito pala ay dahil akala nito ay pinopormahan niya ang kapatid nito. Buti na lang ay kaagad na nilinaw ni Sofia na kaya magkasama silang dalawa ay dahil sa pagligtas niya sa buhay nito. Dahil dito ay nalaman tuloy ni Selma na pumasok si Sofia ng dungeon. Hindi na nagawa ni Sofia na maghintay kahit nangako sa kanya si Selma na papasok sila ng dungeon sa makalawa kaya humingi na lang siya ng tawad. Dahil naintindihan na ni Selma ang sitwasyon ay nagpasalamat na din siya kay Orhan sa pagligtas nito kay Sofia. Habang nag-uusap-usap na sila ay muling napag-usapan nila Orhan at Selma ang joint raid na isinagawa nila. Kaya pakiramdam tuloy ni Sofia ay parang sobrang tagal na nilang magkakilala. Nagtaka naman si Selma na hindi pala kilala ni Sofia si Orhan kaya nagulat na lang ito nang sabihin niya na miyembro ng Heroes Party si Orhan. Kagad itong humingi ng tawad kay Orhan kaya nilinaw ni Orhan na hindi naman na siya miyembro ng Heroes Party. Dahil dito ay nagulat din si Selma na madali lang pinakawala ng Heroes Party ang kagaya kay Orhan. Tinanong niya si Orhan kung libre ba ito ngayon kaya naisip din kaagad ni Orhan ang posibilidad na kunin siya para maging miyembro ng Silver Rabbits. Bago pa ito makapagsalita ay kaagad niyang nilinaw na kung maaari ay ayaw pa niya sana ngayon na sumali sa anumang clan or party. Ngunit nagkakamali pala siya sa kanyang iniisip dahil trabaho pala ang iaalok sa kanya ni Selma. Nais nito na isama siya bukas sa teaching expedition ng kanilang clan. Para silang magtuturo sa mga bagong recruits at papangunahan ito ng mga A-rank o matataas pa na ranggo. 3 araw ang ilalaan nila para matapos ang 50 palapag ng Southern Great Dungeon. Para magawa ito ay kakailanganin nilang dumaan sa pinakamaikling ruta. Isa pa ito din ang gusto ng kanilang sponsors kaya napagtanto din kaagad ni Orhan na posibleng ang rason ay para makasama pa din sa panggagalugad ang mga bagong recruits na wala pang sapat na kakayahan para talunin ang mga floor boss. Trabaho ng mga veterano na talunin ang mga floor boss tuwing ika-10 palapag at ang gagawin naman ng mga bagong recruits ay magrehistro sa teleportation crystal. Kaya kailangan nila ang mga kagaya ni Orhan sa misyon nilang ito. Napatanong naman si Orhan kung okay lang ba na may outsider kagaya niya ang sasama kaya nilinaw sa kanya ni Selma kung gaano kalaki ang respeto nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala dito dahil para sa Heroes Party ay mahina siyang enchanter dahilan para tanggalin siya ng mga ito. Sa isip-isip niya ay babalik na naman siya sa pagiging enchanter at siguradong pagsisisihan niya ito. Kaya tinanggihan niya ang alok ni Selma at nangatwiran na may iba na siyang plano. Kagad namang sinubukan ni Sofia na makiusap sa kanya dahil sasama din umano ito sa misyon. Nilinaw niya muna kay Selma na isa na siyang swordsman at kung sasama man siya ay gusto niya bilang isang swordsman at hindi enchanter. Sa inaasahan ay nagulat dito si Selma pero pumayag na lang ito dahil sa isip-isip niya ay babalik din naman sa pagiging enchanter si Orhan kung may hindi inaasahang pangyayari. Katapos nilang kumain ay binisita ni Orhan ang shop ng kaibigan niyang si Evans. Muli siyang pinasalamatan nito dahil sa tulong niya na maipakilala ang shop. Kaya humingi siya ng tawad dahil hindi na siya miyembro pa ng Heroes Party at hindi niya na matutulungan ang shop sapagkat wala naman ang maniniwala pa sa sasabihin niya. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din ito sa kanya dahil hindi naman umano siya nagbago kahit hero pa man siya o hindi na. Alam umano nito kung gaano siya nagsikap at siguradong maraming pasasalamat pa ang kanyang matatanggap. Ibig sabihin lang nito ay maraming tao pa din ang nangangailangan ng kanyang tulong. Basta gawin niya lang ang mga gusto niyang gawin at mabuhay sa kung sino talaga siya. Kinabukasan ng umaga ay si Selma pa mismo ang naghintay sa kanya sa tapat ng Silver Rabbits headquarters. Kaya pagkadating niya ay kitang-kita sa mukha nito ang tuwa. Napansin naman nito na parang masaya siya kaysa kahapon kaya naisip nito na gumaan na siguro ang kanyang loob na wala na siya sa Heroes Party. Pagkapasok nila ng Silver Rabbits headquarters ay ipinakilala ni Selma si Orhan sa kanilang head na si Vince. Ikinagagalak naman na makilala ni Orhan ang leader ng isang kilalang clan.
Hindi na din sila nagpaligoy-ligoy pa at inatasan na ni Vince si Selma na ipaliwanag ang iba pang detalye tungkol sa teaching expedition. Katulad ng nabanggit ni Selma kagabi ay tatapusin nila ang 50 palapag sa loob ng 3 araw. Dapat ay matapos nila ang floor 21 sa unang araw pa lamang at floor 36 sa ikalawang araw. Ipinakita dito ang pagpapaalam ni Selma kay Vince tungkol sa pag-alis ni Orhan sa Heroes Party. Katulad kay Selma ay naniniwala din si Vince na isang malaking kawalan sa Heroes Party si Orhan. Alam ni Selma na ang support magic ni Orhan ang rason bakit malakas ang Heroes Party dahil kahit na mahina ang epekto nito kumpara sa karaniwan ay sobrang nakakamangha naman ang casting speed ni Orhan na may 4 na beses na mas mabilis kumpara sa kanya. Maliban dito ay gumagamit din si Orhan ng iba't ibang original spells at taglay din niya ang lahat na skills na kailangan sa isang enchanter. Kaya sa kanyang pagkawala ay siguradong hihina ng sobra ang Heroes Party. Matapos marinig ni Orhan ang paliwanag ni Selma ay nalaman niya na may 10 party na mga bagong recruits ang kasama at 5 escorts kabilang na siya at si Selma. Ang ipinagtataka niya ay bakit 5 lang sila na escorts at ayon naman kay Selma ay para din umano magkaroon ng maayos na karanasan ng mga baguhan sa pakikipaglaban. Pero nararamdaman ni Orhan na hindi lang ito ang rason at baka ayaw lang itong sabihin sa kanya dahil hindi siya miyembro ng clan. Gayunpaman ay tinanggap niya na lang ang trabaho kaya bilang paunang bayad ay bibigyan muna siya ng 2 ginto at ang 10 ay kung matapos na ang expedition. Kinabukasan ng umaga pagkadating niya ng dungeon ay naghihintay na din dito ang mga bagong recruits. Nilapitan siya nila Selma at Sofia at napansin naman niya kaagad ang suot ni Sofia na katulad din sa mga bagong recruits. Pinuri niya ang suot nito at base sa naging reaksyon ni Sofia ay naisip tuloy ni Selma na binobola lang niya si Sofia. Kagad naman niya itong itinanggi at katwiran niya ay baka nasanay lang siya dahil may mga babaeng miyembro din ng Heroes Party. Dito na naalala ni Selma na magkakasama palang manirahan sa iisang mansyon ng mga miyembro ng Heroes Party pero dahil wala na sa Heroes Party si Orhan ay sain lang muna siya pansamantalang naninirahan. Napansin naman nila na parang kinakabahan ang mga bagong recruits kaya humingi ng tulong si Selma kay Orhan para mapakalma ang mga ito. Nilapitan nilang dalawa ang ibang escorts na makakatulong nila sa paggabay sa mga bagong recruits. Ito ay sila Anthem na isang defender, Bernard na defender din at Cathy na isang healer. Base sa role ng bawat isa sa kanila ay hindi pa din maiwasan ni Orhan na isipin na may hindi tama dito. Muling naalala ni Selma ang pag-uusap nila ni Vince tungkol sa magiging role ni Orhan. Simula nung nakaraang taon ay pakiramdam ni Selma ay hindi na sila umuusad matapos ang naging kawalan sa kanila. Kaya gusto niya sanang subukan si Orhan ngunit nagboluntaryo naman ito bilang isang swordsman. Dahil wala na silang hinihintay pa ay binati na nila ang mga bagong recruits. Para mawala ang kaba ng mga ito ay ginamit ni Selma si Orhan. Dahil misyon nila ngayon ay maabot ang floor 51 kaya sinabi niya sa mga bagong recruits na may kasama silang nakaabot na sa 94th floor at ito ay walang iba kundi si Orhan. Dito niya na din sinabi na dating miyembro ng Heroes Party si Orhan kaya kaagad na nagkaroon ng kumpiyansa ang mga bagong recruits na may makakasama silang pamilyar na masyado sa dungeon. Kahit gusto ni Orhan na magreklamo ay wala na din siyang nagawa dahil trabaho din umano nila na mapanatiling relax at makapag-focus sa mga bagong recruits. Nababahala siya na baka dumating ang araw na makarma siya dahil ang rason lang naman bakit gusto niya na makuha ang titulo ng isang hero ay para matulungan ang shop ni Evans. Inilagay siya ni Selma sa Group 10 dahil ang mga ito umano ang nakikita nilang may potensyal. Kung matututunan ng mga ito na lumaban bilang isang party ay madali lang sa kanila na makarating kagad sa middle floors. Nang makaharap niya na ang mga miyembro ng Group 10 ay nalaman niya na kabilang din pala dito si Sofia. Nagtataka siya kung bakit kaya 3 lang ang miyembro ng grupo. Kaya sinabi ng isang miyembro na dahil umano ito sa walang kayang makasabay sa kanila. Napansin kagad ni Orhan ang pagkamayabang nito at kahit may talento pa ito ay nababahala siya sa magiging kinabukasan nito. Nagpakilala ito sa pangalang Logan na siyang leader ng grupo at isa ding enchanter. Balang araw umano ay magagawa niyang malampasan si Selma. Nagpakilala naman ang isa pang miyembro ng grupo na si Caroline at isang defender. Ngunit kahit umano isa siyang defender ay hindi siya gumagamit ng armor o anumang panangga dahil isa siyang dodge type defender. Ayaw niyang may makakahawak sa kanya na halimaw at gusto niya lang manligpit ng mga ito kaya mas pinili niya na maging defender para mabilis siyang makakalapit sa mga halimaw. Naintindihan naman kaagad ni Orhan ang ibig sabihin nito dahil may mga defender din ang gumagawa nito sa pakikipaglaban na ginagamitan ng bilis. Pero hindi ito madaling matutunan hanggat hindi pa nagkakaroon ng karanasan sa pakikipaglaban.
Binalaan na pala ito ng kanilang mga guro pero hindi lang ito nakinig. Dito na din napagtanto ni Orhan na mga sakit sa ulo pala ang mga batang ito. Huling nagpakilala ay si Sofia kaya kahit papano ay nawala ang stress ni Orhan. Gayunpaman ay nararamdaman niya pa din na hindi magiging madali ang kanilang misyon. Pagkapasok nila ng dungeon ay tinanong siya ni Caroline kung bakit umano siya kasama sa expedition kahit miyembro siya ng Heroes Party. Kaya nilinaw niya muli na hindi na siya miyembro ng Heroes Party. Sinubukan itong alamin ang rason ng kanyang pag-alis pero hindi niya ito sinabi. Kaya naalala tuloy nito ang sinabi ni Sofia na may makakasama silang nakakamanghang adventurer at alam nito na siya ang tinutukoy ni Sofia. Hindi na naitanggi pa ni Sofia na tama ang hinala ni Caroline at ipinaliwanag niya kung bakit niya nasabi na nakakamangha si Orhan. Dito na napansin ni Orhan na parang sinadya ni Caroline na pag-usapan ng mga sinabi ni Sofia para mapakalma si Sofia. Ilang sandali lang ay may nagpakita ng mga halimaw para atakihin sila. Ngunit alam na pala ito ni Orhan na may inihanda ng trap spells para sa mga ganitong pagkakataon. Ito ang naiisip niyang paraan para sa mga umaatake sa kanila mula sa likod at hindi na sila mag-aksaya pa ng oras sa mga walang saysay na labanan dahil limitado lang ang kanilang oras. Mabilis silang nakarating sa floor 20 at base sa obserbasyon ni Orhan ay maganda ang ipinapakita ng buong group 10. Akala niya nung una ay mayabang lang si Logan pero may ibubuga din pala ito. Kung makakaya lang nito na tumagal sa isang labanan ay sigurado siya na kayang-kaya na nitong makasabay sa mga A-rank party. Ang problema nga lang ay hindi ito magaling sa pagbibigay ng utos na isa sa napaka-importante bilang isang enchanter. Gayunpaman ay siguradong matututunan din niya ito habang nagkakaroon siya ng karanasan sa labanan. Pagdating naman kay Caroline ay nagtataglay nga ito ng bilis na siyang inaasahan din ni Orhan sa isang dodge-type defender. Ngunit may dalawang problema dito at ang una ay kumikilos ito kagad tuwing nakakakita ito ng halimaw. Ang pangalawa ay gumagamit lang ito ng 2 punyal bilang sandata at bagamat bagay ito sa kanyang estilo ay kulang pa din ito para sa kanilang party. Habang kay Sofia naman na bagamat hindi kasing galing ng dalawa ay masasabi pa din ni Orhan na mas malakas na ito kumpara sa ibang rookies. Alam niyang mas lalakas pa ito at hindi na siya makapaghintay na makita ito. Matapos nilang matalo ang floor boss ng ika-20 palapag ay kaagad na pinapagrehistro ni Selma ang mga bagong recruit sa teleportation crystal. Katapos ay sabay-sabay na din silang lumabas ng dungeon at dito na nagtapos ang unang araw ng kanilang expedition. Kinabukasan ng umaga ay nagulat na lang si Orhan sa kanyang nabasa sa newspaper. Tungkol ito sa bagong enchanter ng Heroes Party at ibig sabihin lang nito ay malalaman na din ng publiko ang pagkakatanggal sa kanya sa Heroes Party. Sa isip-isip niya ay sana man lang hinintay nila na matapos ang teaching expedition dahil hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga rookies sakaling mabasa nila ang balitang ito. Sigurado siya na mag-iiba na ang tingin ng mga ito sa kanya pero wala na din siyang magagawa pa dito. Habang papunta na siya sa meeting point ay bigla na lang siyang tinawag ng isang babae. Ito pala ay si Luna na dati din niyang nakasama sa Heroes Party. Ito lang ang tanging hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya kahit ang ibang miyembro ay iniiwasan na siya. Nung araw na tinanggal siya sa party ay may inasikaso ito sa kanila. Pagkalapit nito sa kanya ay nakiusap ito kung pwede umano siyang bumalik sa Heroes Party. Alam niya na ito lang ang may gusto na pabalikan siya sa Heroes Party pero sinisigurado nito sa kanya na kung babalik umano siya ay gagawin nito ang lahat para hikayatin ng iba. Nakita niya kung gaano ito kaseryoso pero para sa kanya ay huli na ang lahat. Maliban sa naisa publiko na ang kanyang pag-alis sa Heroes Party ay ayaw na din niyang bumalik pa. Muling ipinaalala sa kanya ni Luna ang kanilang mga pangako na sabay-sabay nilang tatapusin ang dungeon. Dahil dito ay hindi niya na napigilan na magalit dahil kasama nila si Oliver sa pangako na ito pero ito mismo ang nagtanggal sa kanya. Humingi na lang siya ng tawad kay Luna na hindi niya ito mapagbibigyan sa pakiusap nito at katapos ay umalis na siya. Gusto niya lang sana na bumalik sila sa dati nung mga panahong nangako silang tatlo sa isa't isa. Pero hindi na ito mangyayari pa dahil wala na din siyang babalikan pa. Habang papalapit siya sa dungeon ay hindi niya maiwasan na mabahala kung may magtitiwala pa kaya sa kanyang bagong recruits. Inilagay pala sa article na tinanggal siya sa Heroes Party dahil mahina umano siya. Ang problema ay hindi alam ng mga bagong recruits na tinanggal siya at ang alam lang ng mga ito ay umalis siya sa Heroes Party. Kaya nang binati niya ang mga ito ay napansin niya kaagad na parang nadismaya ang iba sa mga ito sa kanya. Nagmamadali namang lumapit sa kanya si Selma na humingi kaagad ng tawad dahil hindi umano nito alam ang tungkol sa pagkakatanggal sa kanya.
Hindi naman ito problema sa kanya at isa pa ay siya dapat ang humingi ng paumanhin sapagkat hindi niya nilinaw kung bakit wala na siya sa Heroes Party. Sa ngayon ay gagawin niya pa din ang lahat para sa expedition at sana ay gayon din sila Selma. Buti na lang ay hindi nagbago ang tingin sa kanya nila Bernard dahil totoo naman umano na nakarating pa din siya sa floor 94 at nakakamangha pa din ito. Dahil dito ay hindi na nag-alala pa si Selma at umaasa siya na magiging maayos pa din ang expedition nila ngayon katulad kahapon. Nang makausap ni Orhan sila Sofia ay ipinakita naman kaagad ng mga ito na hindi umano sila naniniwala sa article. Hindi naman na napigilan ni Logan na alamin kung totoo ba ang balita kaya nilinaw niya na karamihan sa isinulat sa article ay totoo kabilang na dito ang pagiging mahina niya. Pero hindi pa din naniniwala si Sofia na mahina siya dahil nasaksihan mismo nito kung gaano siya kalakas matapos niyang iligpit ang napakaraming orcs. Pinasalamatan niya ito na naniniwala pa din ito sa kanya at sinisigurado niya na may sapat naman siyang kakayahan para dalhin ang mga ito sa floor 51. Kahit hindi siya isang hero ay nakahanda pa din siya na protektahan ng mga ito. Gamit ang teleportation crystal ay dumiretso na sila sa floor 21 at target nila ngayong araw ay marating ang floor 35. Katulad sa mga naunang palapag ay bawal pa ding magbigay ng instructions sila Orhan sa mga bagong recruits hanggat hindi sila nakakarating sa floor 31. Pero dahil sa ipinapakita nila Sofia ay hindi naging problema sa kanila na marating kaagad ang floor 31. Ilang sandali lang ay nakaramdam si Orhan na may halimaw sa unahan kaya pinaghanda niya ang lahat. Ito pala ay mga goblins at orc kaya inutusan niya kaagad si Caroline na kunin ang atensyon ng mga ito. Katapos ay sinabihan naman niya si Sofia na asikasuhin ang orc. Sasabihan pa lang niya sana si Logan sa gagawin nito pero nagulat siya na alam na nito ang mga dapat na gawin. Kampante ito na kayang-kaya nitong suportahan si Caroline kaya ang ikinababahala lang nito ay si Sofia. Ang problema ay may trauma pa din si Sofia sa mga orcs. Naisip din ito kagad ni Logan kaya nagtaka siya na wala man lang ginawa si Orhan. Sa isip-isip niya ay wala talaga siguro siyang maaasahan kay Orhan pero bago pa makalapit kay Sofia ang orc ay ginamitan ito ni Orhan ng agility down. Katapos ay nilapitan niya si Sofia para pakalmayan ito at ipaalala dito na hindi lang siya nag-iisahan lang. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Sofia na harapin ang orc. Ginamit niya ang fire javelin at sa sobrang lakas nito ay nagulat na lang sila Orhan. Hindi akalain ni Orhan na nakakagamit pala ng advanced magic si Sofia. Dali-dali namang nilapitan ni Caroline si Sofia para purihin ito. Habang si Logan ay natulala na lang dahil sa ginawa naman ni Orhan at hindi siya makapaniwala na tinanggal ito sa Heroes Party. Kaya nalilito na din siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Pagkadating nila ng floor 35 ay nakaharap nila dito ang isang death tarantula. Sa isip-isip ni Logan ay wala silang sapat na kakayahan para talunin ang halimaw na ito. Pero nagulat siya sa instructions na ibinigay ni Orhan na katulad pa din kanina. Susundan niya sana si Caroline pero kaagad siyang pinigilan ni Orhan dahil hindi umano siya dapat pamwesto sa frontline. Gusto ni Orhan na mapanatili ni Caroline na nasa kanya ang atensyon ng Death Tarantula at dahil alam niya ang kakayahan ng Death Tarantula ay pinayuhan niya na din si Caroline kung ano ang mga dapat nitong iwasan. Katapos ay ipinaalala niya naman kay Logan na mapanatili ang support magic nito kay Caroline. Dahil abala ang Death Tarantula kay Caroline ay dito niya na pinaatake si Sofia. Bagamat napuruhan ito ni Sofia ay alam niya na hindi pa ito tuluyang natatalo kaya dali-dali niyang inutusan si Logan na bigyan ng strength up at technical up si Caroline. Biglang umatake kay Caroline ng Death Tarantula at kahit sinusubukan ni Caroline na makawala ay hindi niya ito magawa. Dito na din napansin ni Logan na parang alam na ni Orhan ang mga mangyayari base sa mga instructions na ibinibigay nito. Pinahanda ni Orhan si Sofia ng Rock Arrow at inatasan si Logan na bigyan ng magic up si Sofia. Dahil 3 spells lang ang kayang gawin ni Logan ng sabay-sabay ay napagdesisyonan niya na tumulong na. Ginamit niya ang sharpness up sa sandata ni Caroline at nang mapansin ito ni Caroline ay kaagad itong kumilos para putulin ang sutla. Katapos ay dito na din pinakawalan ni Sofia ang Rock Arrow at matagumpay na nilang natalo ang Death Tarantula. Pinuri ni Orhan si Logan sa kanyang support magic pero alam ni Logan na si Orhan talaga ang may pinakamalaking ambag bakit nila natalo ang Death Tarantula. Napagdesisyonan nila na bumalik na dahil dito na nagtatapos ang pangalawang araw ng kanilang expedition. Habang pauwi na si Orhan ay tinawag siya nila Bernard at Anthem para yayain siya na maghapunan. Dahil wala naman itong problema sa kanya ay pumayag siya na sumama. Habang pauwi na din sila Sofia ay natanong ni Logan kay Sofia ang tungkol sa pagligtas ni Orhan sa kanya. Gusto niyang malaman kung anong mga spells ang ginamit ni Orhan at kung paano ito makipaglaban.
Dahil dito ay inalalim ni Sofia ang mga ginawang atake ni Orhan ng mga oras na iyon at ang paggamit nito ng sharpness up. Kaya naalala din ito ni Caroline at hindi din umano siya makapaniwala na bigla na lang tumalim ang kanyang mga punyal. Dahil nabanggit din ni Sofia na espada ang gamit ni Orhan ay dito na nalaman ni Logan na nag-convert pala si Orhan sa pagiging frontline attacker simula nang umalis ito ng Heroes Party. Kaya ikinagulat din ito ni Logan dahil kumikilo si Orhan kanina na para talagang isang perpektong enchanter. Dahil sa balitang kumalat kaninang umaga ay na maling akala siya at pakiramdam niya pa ay trinidor sila ni Orhan. Pero habang nakikipaglaban sila kanina ay gumamit si Orhan ng agility down. Isa itong debuff na kahit si Selma ay bihira itong gamitin dahil hindi ito madaling spell ngunit parang madali lang ito para kay Orhan. Isa pa ay nung nakipaglaban sila sa Death Tarantula kung saan dito niya unang napagtanto kung gaano kaimportante ang formation. Lahat ng mga instructions sa kanila ni Orhan ay malinis at siyang tamang-tama talaga na pamamaraan sa pakikipaglaban. Isa pa ay alam din ni Orhan kung kailan matatapos ang buff na inilagay niya kina Sofia. At napredict din ito ang huling atake ng kalaban na parang alam niya ang mga mangyayari sa labanan kaya nakakapagbigay ito ng tamang order. Kaya nakapagtataka kung bakit kaya ito nag-convert sa pagiging frontline attacker. Sinigurado naman ni Sofia na sobrang galing din ni Orhan bilang isang swordsman. Kaya naisip ni Logan na isa talagang tunay na henyo si Orhan at gagawin niya ang lahat para marami pa siyang matutunan kay Orhan. Habang kumakain na sila Orhan sa restaurant ay natanong nila Bernard ang tungkol sa pagiging miyembro ni Orhan ng Heroes Party dahil akala nila ay parating nagsasaya ang Heroes Party. Pero hindi ito ang sitwasyon para kay Orhan dahil naging abala siya sa mga gawain para sa kanilang party. Dahil dito ay naisip nila Bernard at Anthem na hindi tama ang inilabas na article tungkol kay Orhan. Ikinatuwa naman ni Orhan na kahit papano ay may nakakaintindi pa din sa kanya. Natanong na din ng mga ito kung bakit siya nag-convert sa pagiging swordsman mula sa pagiging enchanter. Kaya naikwento niya na din na isa talaga siyang swordsman at ito din ang pangarap niya simula pagkabata pa lang. Ito ay dahil sa paghanga niya sa kanyang lolo na tinalo ang halimaw na umatake sa kanilang nayon gamit ang espada. Simula nung araw na iyon ay wala na siyang ibang pinangarap kundi gayahin ang kanyang lolo. Ngunit nang mapunta na sila sa lower floors ng dungeon ay bumagal ang kanilang progreso. Sa kagustuhan nilang mabilis na makababa ay dito na nila napagpasyahan na magkaroon ng isa ding enchanter na saktong sumisikat na nung panahon na iyon. At dahil isa siyang jack of all trades na kayang gawin ng kahit ano ay siya ang pinili na maging enchanter. Naisip nila Bernard na baka ang pagkuha nila ng enchanter ang siyang pangunahing rason bakit nila narating ang floor 94. Pero naniniwala pa din si Orhan na kahit pa naging enchanter siya ay dapat naghinay-hinay lang sila at sinamantala ang pagpapalakas. Sigurado siya na sa sitwasyon ngayon ng Heroes Party ay walang pag-asa na makalampas sila sa floor 94. Natanong naman nila Bernard kung ano ang ideal niyang swordsman. Naisip niya na siguro ay isang nakakamanghang jack of all trades na kayang babay ng dungeon nang siya lang mag-isa at ito ang kanyang pangarap. Naniniwala naman sila Bernard at Anthem na matutupad niya din ito. Dahil bukas na magtatapos ang kanilang expedition ay dito na din napagtanto nila Sofia na baka huling araw na din nila bukas na makikita si Orhan. Naisip ni Sofia na maganda sana kung sumali na lang si Orhan sa Night Sky Rabbits. Dahil dito ay pinayuhan siya ni Caroline na alukin si Orhan na sumali sa kanilang clan at baka pumayag ito. Alam niya na hindi ito madali pero nalulungkot siya na baka hindi na sila magkita muli ni Orhan kaya baka subukan niya ang payo ni Caroline. Kinabukasan ng umaga ay napagpasyahan ng Heroes Party na pumasok ng dungeon para subukan kung paano sila makikipaglaban kasama ang bago nilang enchanter. Pagkadating ni Orhan sa dungeon ay kaagad siyang binati nila Sofia. Dahil huling araw na ng kanilang expedition ay naisip ni Caroline na maganda sana umano kung may makukuha silang reward katapos nila dito. Plano niya pala ay matulungan si Sofia na magkaroon nito ng pagkakataon na makahingi ng request kay Orhan. Hindi naman na pinalampas pa ni Sofia ang pagkakataon na ito ngunit bago niya ito masabi kay Orhan ay bigla namang tinawag si Orhan ni Selma. Habang papalapit si Orhan kay Selma ay narinig niya ang pag-uusap ng dalawang bagong recruits tungkol sa plano ng Heroes Party na babain ang dungeon kasama ang bago nilang enchanter. Magsisimula sila kagad sa floor 92 para masubukan muna kung paano sila makikipaglaban. Para kay Orhan ay mas mabuti sana kung magsimula muna sila sa matataas na palapag. Pero hindi niya na ito masyadong inisip pa dahil hindi niya naman na ito problema. Pagkadating ng Heroes Party sa floor 92 ay buong buo ang kanilang pag-asa na sa wakas ay may bago na silang enchanter at siguradong hindi na sila mapapabagal pa ni Orhan na matapos ang dungeon.
Umaasa sila na magpapakitang gilas ang bago nilang enchanter na si Philly dahil hindi naman umano siya kagaya kay Orhan na isang jack of all trades. Hindi naman umiimik si Luna at plano ni Oliver na maipakita dito na tama ang kanilang desisyon. 2 araw ang nakakaraan ay nagkaroon sila ng welcome party para kay Philly. Mataas ang inaasahan nila kay Philly dahil nakaabot ito sa floor 100 ng Western Great Dungeon. Para kay Derek ay hindi lang welcome party ang dapat nilang ipagdiwang dahil dapat din nilang ipagdiwang ang pagkawala ni Orhan sa Heroes Party. Hindi niya akalain na sobrang dami pala ng pera ng Heroes Party na inilaan ni Orhan para sa kanilang party. Pinahinto sila ni Oliver na banggitin pa si Orhan dahil para kay Philly talaga ang ipinagdiriwang nila ngayon. Ilang sandali lang ay biglang dumating si Luna para ipaalam sa kanila ang nabalitaan nito. Ang tinutukoy pala nito ay ang nakatakdang pagsama ni Orhan sa Night Sky Silver Rabbit sa dungeon at hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Orhan. Hindi makapaniwala sila Anneli na sa loob lang ng 3 araw ay napagpasyahan kaagad ni Orhan na sumama sa Night Sky Silver Rabbits. Naguguluhan naman si Luna sa pinagsasasabi ng mga ito kaya dito na ipinaalam sa kanya na tinanggal na pala sa Heroes Party si Orhan na siyang ikinagulat niya. Tinanong niya pa si Oliver kung totoo ito na siya namang kinumpirma ni Oliver sabay ipinakilala na din sa kanya ang bago umano nilang enchanter na si Philly. Dahil dito ay muli niyang nilinaw na kailanman ay tutol siya na palitan si Orhan. Sinubukan pa ni Oliver na ipaintindi sa kanya na kaya ginawa nila ito ay dahil sa mahina si Orhan pero hindi siya naniniwala dahil si Orhan ang core ng Heroes Party at siyang dahilan bakit nila naabot ang kalagayan nila ngayon. Sa pagkawala ni Orhan ay posibleng hindi na sila makausad pa. Ayon naman kay Anneli ay huli na umano ang lahat para sa kanyang mga reklamo. Dahil kumpleto naman na sila ay napagpasyahan ni Oliver na pag-usapan na din nila ang kanilang mga susunod na plano. Sa makalawa ay bababa sila sa floor 92 para subukan muna si Philly at kung maganda ang resulta ay didiretso na sila kagad sa floor 94. Kagad namang tumutol si Luna sa plano na ito ni Oliver dahil wala siyang plano na masawi kagad. Dahil dito ay mas lalo lang nainis sa kanya sila Derek at Anneli na palagi na lang siyang tumututol. Kahit pa magaling na enchanter si Philly ay naniniwala pa din siya na mas maganda na mag-umpisa sila sa matataas na palapag. Isa pa ay may Black Dragon din sa floor 92 na nagpahirap sa kanila ng sobra. Pero para kina Anneli ay nahirapan lang umano sila noon dahil kasama pa nila si Orhan. Nilinaw ni Oliver na wala naman silang plano na kalabanin ng Black Dragon at susubukan lang nila dito si Philly. Sinubukan pa ni Luna na payuhan si Oliver na pag-isipan itong mabuti pero buo na ang pasya ni Oliver na ituloy ang kanyang plano kaya wala nang nagawa dito si Luna. Nang may makaharap na silang halimaw ay nagtaka si Oliver na hindi umubra ang kanyang espada. Isa pa ay parang biglang bumibigat ang kanyang katawan tuwing nawawala ang bisa ng buff ni Philly. Tinanong niya si Philly kung bakit parating nawawala ang buff at paliwanag ni Philly ay hindi pa umano niya alam kung paano sila makipaglaban. Nagulat si Oliver sa sagot ni Philly dahil nung kay Orhan ay mabilis lang nitong nalaman kaagad kung paano sila makipaglaban. Matapos sanggain ni Derek ang atake ng halimaw ay nagtaka din ito na ang dapat madali lang niyang nasasangga ay hirap na siya ngayon. Kahit si Anneli ay nagtataka din na sobrang hihina na ng kanyang mga atake. Akala ni Oliver ay hindi pa ito nalalagyan ni Philly ng buff ngunit may buff na din pala ito. Dito na napaisip si Oliver na ang inaasahan dapat nila kay Philly ay hindi nangyari. Sinubukan niyang papuntahin sa gilid si Anneli pero nakita din ito kagad ng halimaw. Kaya sinabihan niya na si Philly na alamin ang susunod na atake ng halimaw at abisuhan sila kagad. Ngunit imposible umano ito ayon kay Philly dahil ang kaya niya lang magawa sa ngayon ay mag-cast ng support magic. Nababahala na ng sobra si Oliver na bakit parang ang hihina na nila dahil hindi naman sila ganito kahina dati. Dito na nagsalita si Luna para ipaintindi sa kanila kung bakit bigla silang nanghina. Ngunit bago niya ito masabi ay bigla namang dumating ang Black Dragon. Nagulat sila ng sobra sapagkat ang pagkakaalam nila ay hindi dapat ito umaalis ng boss area. Pagkababa nito ay iminungkahi kaagad ni Luna na umalis na sila dito ngunit hindi pumayag sila Derek. Kampante sila na matatalo muli nila ang Black Dragon dahil natalo na nila ito dati. Pagkaatake nito ay inakala ni Derek na kayang-kaya niya itong sanggain ngunit hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Mabilis itong pinagaling ni Luna habang si Philly naman ay natulala na lang sa sobrang takot. Hindi akalain ni Oliver na ganito ang magiging reaksyon ng isang enchanter na mas malakas pa kay Orhan. Matapos ang ginawang atake ni Anneli sa Black Dragon ay siya naman ang pinunteriya nito. Hindi na makapag-isip ng maayos si Oliver at buti na lang ay andyan si Luna para payuhan siya. Naghanda ang Black Dragon sa isa sa pinakamapaminsala niyang atake kaya pinilit na ni Oliver na gisingin si Philly. Humingi siya ng buff dito dahil gagamitin niya ang Divine Flash para tapatan ang atake ng Black Dragon.
Ang problema ay hindi niya nabigyan ng pinsala ang Black Dragon kaya lalo pa siyang nabahala kung ano na ang kanilang gagawin. Iminungkahi sa kanya ni Luna na gamitin na nila ang Fickle Gate para makaalis sila dito. Ang problema nga lang ay dadalhin naman sila nito sa ibang boss area pero para kay Luna ay mas maganda na ito kaysa kalabanin ng Black Dragon. Pumayag si Oliver sa plano ni Luna kaya kaagad silang naghanda. Ngunit matapos nilang ma-activate ang Fickle Gate ay napansin ito kaagad ng Black Dragon. Kaya nang papasok na sana sila ay mabilis itong kumilos para atakihin sila dahil ito pala ang papasok sa portal. Bagamat nakaligtas sila ay alam ni Luna na hindi dapat ito nangyari. Dahil ibig sabihin lang nito ay malaki ang posibilidad na maraming adventurer ang mapapahamak. Kailangan nilang bumalik kagad sa guild para pilitin ang guild master na puwersahang ipa-teleport palabas ang lahat ng mga adventurer na nasa dungeon. Bagamat alam ni Oliver na makakatanggap sila ng penalty mula sa guild sakaling gawin nila ito ay hindi niya na ito masyadong inisip pa. Para makatakbo sila Derek at Eneli ay pinagaling muna ni Luna ang mga ito. Sinabihan ni Luna si Oliver na katapos silang mag-request sa guild ay kailangan din nilang bumalik kagad para kalabanin ng Black Dragon. Pero sa pagkakataon na ito ay kailangan palitan si Philly ni Orhan. Kahit ayaw niya sana na isali si Orhan sa paglilinis ng kanilang kalat ay wala silang ibang pagpipilian dahil kailangan nila ito ngayon. Para maintindihan nila kung gaano kalaki ang impact ni Orhan sa kanilang party ay dito na sinabi ni Luna ang sasabihin niya sana kanina bago magpakita ang Black Dragon. Wala naman talaga umanong nagbago sa kanilang lakas at ang rason bakit parang humina sila ngayon ay dahil hindi nila kasama si Orhan. Bago ipaliwanag ni Luna kung bakit niya nasabi ang mga ito ay tinanong niya muna si Oliver kung ano ang pagkakapareho ng mga support magic. Ayon kay Oliver ay nakadepende sa caster kung gaano itataas ang stat ng target at nakadepende naman sa target ang itatagal ng buff sa kanyang katawan. Kaya dapat ay mag-recast kagad ang enchanter bago pa mawala ang buff. Sinangayunan naman ni Philly ang sagot ni Oliver pero ang problema nga lang ay pare-pareho silang may matataas na magic resistance dahilan para hindi tumagal ng 2 minuto ang buff na nilalagay niya. Mas matindi pa umano ang magic resistance ni Oliver dahil hindi man lang tumatagal dito ng 1 minuto ang kanyang buff. Hindi makapaniwala dito si Oliver kaya sinabi sa kanya ni Luna na may ginawang paraan umano si Orhan para masolusyonan ang problema ng kanyang magic resistance. Pero naisip niya na kung kaya ni Orhan na masolusyonan ang problema sa kanyang magic resistance ay siguradong kayang-kaya din ito ni Philly na dihamak na mas malakas pa kay Orhan. Alam ni Luna na alam ni Orhan na mas mahina ito kumpara sa ibang enchanter kaya lumikha ito ng orihinal nitong mahika para punan ang kanyang mga kakulangan at masuportahan ng maayos ang buong Heroes Party. Kaya dito lang din nalaman nila Oliver ang mga sakripisyo na ginawa ni Orhan para sa kanila. Matapos mapagaling ni Luna sila Derek at Eneli ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at dali-dali silang tumakbo para lumabas ng dungeon. Ipinagpatuloy nila ang tungkol sa mga orihinal na mahika na nilikha ni Orhan at para kay Luna ay hindi totoo na malayong malayo si Orhan sa ibang enchanter dahil ang isang orihinal na mahika na nilikha nito ay kayang magpalakas ng 50 beses. Hindi naman makapaniwala dito si Philly dahil kahit umano si Selma ay 10 beses lang ang kayang gawin. Dahil dito ay naintindihan na ni Oliver na kailangan pala talaga ng kanyang Divine Splash ang support magic ni Orhan. Hindi lang umano sa kanya dahil pati din ang mga atake ni Eneli ay pinapalakas din ni Orhan. Kaya naging arogante sila masyado at hindi na naglaan ng maraming oras na mangolekta ng magical energy. Kahit si Derek ay natutulungan din ng orihinal na mahika ni Orhan dahil gumagana din ito sa mga sandata. Kaya kahit nawawala na ang buff ay hindi sila kagad nakakaramdam ng bigat sa kanilang katawan. Dahil masyado ng maraming naipaliwanag si Luna ay nalinawagan na din sila Oliver. Pagkalabas nila ng dungeon ay inisip kagad ng ibang adventurer na maganda ang kinalabasan ng isinagawa nilang pagsasanay kasama ang bago nilang enchanter. Kaya nahihiya na lang sila Oliver at sa pagkakataon na ito ay alam nilang hindi sila bagay na tawagin ng mga heroes matapos nilang mailagay sa panganib ang mga adventurer na nasa loob ng dungeon. Pagkapasok nila Orhan ng dungeon ay tinalakay muna ni Orhan sa buong group 10 ang mga gagawin nila ngayong araw. Pero kahit kampante siya na kayang-kaya nila ang mga kinakailangan nilang gawin ngayong araw ay parang hindi pa rin siya mapanatag dahil pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari sa dungeon. Nang mapansin niya ang tingin sa kanya ni Logan ay naisip niya na baka ito lang siguro ang rason kaya hindi siya mapanatag. Tinanong siya ni Caroline kung ano-ano umano ang mga klase ng halimaw na makakalaban nila ngayong araw dahil hindi na ito makapaghintay na manligpit na naman ng mga halimaw. Kaya muli niya itong pinayuhan na hindi ito dapat palaging magmadali na sumugod kaagad sakaling may nakikita itong halimaw dahil isa pa din itong defender. May limitasyon lang ang bawat isa sa kanila at mas maganda kung matututunan ito na kumilos bilang parte ng isang grupo. Dagdag pa ni Logan na kahit umano ang kilalang si Albert ay sinabi na ang pagtutulungan ng siyang pinaka-importante.
Nakilala naman kaagad ni Orhan ang tinutukoy ni Logan na si Albert Sensible dahilan para mapalingon din sa kanila si Selma. Si Albert pala ang kinikilalang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Silver Rabbits. Ngunit nasawi ito nung nakaraang taon habang nilalabanan ng Black Dragon sa Floor 92. Gayunpaman ay tinuturing pa din siyang hero ng mga taga Silver Rabbits. Kaya muli ding naalala ni Caroline na nasawi si Albert dahil prinotektahan nito ang isa nilang kasama na dapat ay trabaho ng isang defender. Ito ang rason bakit gusto niyang lumaban sa front lines dahil ayaw niyang malagay sa kapahamakan ng iba. Napansin naman kaagad ni Orhan ang di naramdam ni Caroline kaya umisip siya ng paraan para muli itong mabuhayan. Pagkadating nila ng floor 36 ay kinausap ni Selma si Orhan. Napansin na din ito na parang nagugustuhan na si Orhan nila Logan. Ikinatuwa din ito ni Orhan dahil nung una ay nabahala din siya matapos lumabas ang news article tungkol sa pagkakatanggal niya pero buti na lang ay tinanggap pa din siya. Dahil napag-usapan nila kanina si Albert ay nabanggit na din ito ni Selma. Aminado si Selma na sobrang laking kawalan ni Albert sa Silver Rabbits at hanggang ngayon ay sinusubukan pa din nila na mapunan ito. Napagtanto kagad ni Orhan kung ano ang gustong sabihin ni Selma pero alam niya na hindi siya pwede sapagkat parehas silang enchanter at lalong-lalo na kung ang isa sa kanila ang pinakamagaling na enchanter ng kontinente. Ito din pala ang iniisip ni Vince pero ang gusto naman niya umano ay maging isang swordsman kaya gusto ni Selma na makita kung ano ang kaya niyang gawin. Nang mag-umpisa na sila ay dito na din napansin ni Sofia na parang malungkot din na wala silang kasamang ibang grupo. Ipinaliwanag ni Orhan na dahil maraming daanan sa loob ng dungeon ay kailangan nilang maghiwa-hiwalay para mahanap ang floor boss. Kaya napagtanto din kaagad ni Logan na parte din pala ito ng kanilang pagsasanay. Dagdag pa ni Orhan na may ibang adventurers ang paulit-ulit na ginagalugad ang dungeon para makalikha ng mapa at kung malaman na nila ang tamang daan ay maibabahagi na nila ito sa iba. Ito ang ikinaganda sa mga malalaking clan kagaya sa Silver Rabbits. Pagkadating nila Luna sa Adventurers Guild ay kaagad nilang hinanap ang Guild Master. Kahit nasa meeting pa ito ay sinabi ni Luna sa receptionist na kailangan na nila kaagad ang tulong ng Guild Master para puwersahang i-teleport palabas ng dungeon ang mga adventurer na nasa loob. Pagkadating nila Orhan sa floor 40 ay nagtaka sila Sofia na kanina pa sila nagpapalakad-lakad dito pero wala pa din silang makitang halimaw. Tinanong ni Logan si Orhan kung ganito ba talaga sa floor 40 pero kahit si Orhan ay nagtataka din at parehong-pareho ang nararamdaman niya ngayon sa naramdaman niya kanina bago sila pumasok ng dungeon. Biglang may nagpakitang isang Asher Goblin sa kanila kaya nang makita ito ni Caroline ay dali-dali niya itong sinugod. Hindi na ito napigilan pa ni Orhan kaya ginamitan niya na lang ng agility down ng Asher Goblin. Tuwang-tuwa si Caroline na matagumpay niya na iligpit ang Asher Goblin ngunit hindi naman siya nakaligtas sa sermon mula kina Orhan. Muling ipinaalala sa kanya ang kanyang role na kung hindi siya mag-iingat ay malalagay din sa panganib ang kanyang mga kasama kagaya kina Logan at Sofia. Naintindihan naman niya kagad ang ibig sabihin ni Orhan kaya humingi siya ng tawad. Napagpasyahan ni Orhan na turuan na lang din si Caroline tungkol sa active defense. Isa itong pamamaraan na pwede niyang magamit tuwing may gagawin palang na atake ang kalaban. Kung malalaman niya kagad ang susunod na atake ng kalaban ay pwede niyang punteryahin ang vital point na kailangan para sa atake na gagawin nito at dito niya na ito mapipigilan sa pag-atake. Dahil sa nakakamanghang itinuro ni Orhan kay Caroline ay kaagad ding nakiusap si Logan na turuan din siya. Nang makaharap na nila Oliver ang Guildmaster ay kaagad na hiningi nila ang tulong nito para gamitin ang force teleport sa dungeon. Pero ayon sa Guildmaster ay sobrang laki ng mana ang kailangan dito at ginagamit lang ito kung kailangan talaga. Kaya dito na nila sinabi ang tungkol sa Black Dragon na posibleng nasa taas na napalapag ng dungeon matapos itong pumasok sa Fickle Gate. Sa ngayon ay posibleng may inaatake na itong mga adventurer kaya kailangan na nilang magmadali. Naisip ni Logan na magpaturo kay Orhan tungkol naman sa debuff. Nilinaw ni Orhan na hindi ito madaling spell at para maging epektibo ito ay kailangan niya munang alamin ang magic resistance ng kalaban para makapag-adjust siya ng maayos sa kanyang spell. Isa pa ay hindi na din halos gumagana ang mga debuff spell sa mga floor bosses mula floor 61 pababa. Kung gagamitin niya ito ay dapat alamin niya muna ang mga magic resistance sa mga halimaw sa mga mabababang palapag ng dungeon. Sa ngayon ay tanging maipapayo lang muna ni Orhan kay Logan ay hasain ng mga buff spell at kumuha ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Naisip ni Orhan na turuan na lang din siya ng isa sa nakakatuwang paraan sa paggamit ng mahika. Pinakita niya sa mga ito ang dalawang halimaw na papalapit sa kanila pero may nakaabang na pala siyang trap magic. Isa itong mabisang paraan para mabawasan nila ang mga panganib mula sa kanilang likuran nang sa gayon ay makapag-focus ang buong party sa mga kalaban na nakakasalubong lang nila. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon sila ng kalamangan sa labanan at isa ito sa trabaho din ng enchanter.
Sobrang namangha naman si Logan sa mga itinuro ni Orhan at sigurado na siya na si Orhan ang klase ng enchanter na gusto niyang gayahin. Habang inuumpisahan na ng konseho ang forced teleportation ay ipinaalala ng isa sa mga ito kay Oliver na kailangan nilang akuin ang responsibilidad na ito. Kaya nagreklamo kagad sila Anneli dahilan para lalo lang madismaya ang mga miyembro ng konseho na tinatawag pa nila ang kanilang sarili na Heroes Party. Itinuro naman ni Orhan kay Sofia ang parallel construction o ang kakayahan na lumikha ng dalawa o higit pang spell ng sabay. Naisip ni Sofia na parang mahirap itong gawin pero sinigurado sa kanya ni Orhan na makakaya niya din ito. Sa katunayan ay may ibang caster umano ang nakakagawa ng 12 spell ng sabay-sabay. Sobrang napaka-importante ng parallel construction lalong-lalo na sa mga lower floors dahil maraming halimaw na dito ang hindi na tinatablan kahit pa ng special rank magic. Isa pa ay mapapaikli din niya umano ang oras sa pagitan ng bawat atake kung gagamit siya ng parallel construction. Iminungkahi ni Orhan kay Sofia na magpaturo ito sa mga elders sa Silver Rabbits o kaya naman kay Selma. Pero mas gusto ni Sofia kung si Orhan umano ang magtuturo sa kanya. Bagamat walang problema dito si Orhan ay naisip niya din kagad ang magiging reaksyon ni Selma. Ilang sandali lang ay naihanda na ang forced teleportation spell at hinihintay na lang nila na mapuno ito ng mana. Sakaling ma-activate na ito ay inatasan ng Guildmaster ang Heroes Party na talunin ng Black Dragon. Muli na namang nagreklamo sila Derek at Anneli sapagkat hindi pa umano sila nakaka-recover pero hindi naman nagdalawang isip si Luna na sundin ang utos ng Guildmaster. Nang makita na nila Orhan ang boss area ng floor 40 ay sinabihan ni Selma ang mga bagong recruits na manatili muna sa safe zone habang nilalabanan nila ang floor boss. Gusto ni Orhan na manood sila Sofia dahil magandang pagkakataon nito para makita ng mga ito kung paano sila makipaglaban. Nang maghahanda na sa pag-atake ang halimaw ay mabilis na kumilos si Orhan para punteryahin ang binti nito kaya naalala ni Caroline ang itinuro sa kanya kanina ni Orhan o ang active defense. Sobrang namangha siya dito at ito talaga ang klase na defender na gusto niyang maging. Pagka-atres ng halimaw ay may nakahanda na din palang spell si Orhan para ma-corner ito. Dito na din nagsimulang kumilos sila Selma kaya nakita ni Sofia na kaya pala ng kanyang ate na pagsabayin ang 5 spells ng sabay-sabay. Dahil sa kanilang pagtutulungan ay mabilis lang nilang natalo ang halimaw. Base sa naging takbo ng labanan ay naintindihan na nila Logan ang mga itinuro sa kanila kanina ni Orhan. Wala man lang ni isang atake ang nasayang kaya nakita nila kung paano kumilos ang isang advanced party. Habang pabalik na ang Heroes Party sa dungeon ay natanong ni Oliver si Luna kung bakit hiniling nito sa Guildmaster na unang kunin ng mga adventurers sa floor 40 to 50. Ayon kay Luna ay malaki ang posibilidad na andito sila Orhan at kailangan nila ang tulong ni Orhan para talunin ang Black Dragon. Nang makaharap na nila Orhan ang boss ng floor 50 ay napagpasyahan ni Selma na paunahin muna sa pag-atake dito si Orhan. Matapos marinig ni Orhan ang rason ni Selma ay naghanda din siya kagad. Akala nila Bernard ay mahihirapan si Orhan na mabasag ang shell ng halimaw ngunit gamit ang orihinal na spell ni Orhan na tinatawag niyang impact ay madali lang niyang naputol ang isang sipit ng halimaw. Dahil dito ay hindi na din nagsayang pa ng oras sila Selma at dali-dali nilang tinapos ang halimaw. Sa pagtatapos ng expedition ay tuwang-tuwa silang lahat sa naging resulta. Ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang may naramdaman si Orhan. Dito na nagpakita sa kanila ang Black Dragon na siyang ikinagulat nilang lahat. Sa sobrang takot na naramdaman nilang lahat ay natulala na lang sila at hindi na nagawang makatakbo pa. Nagtataka sila kung bakit naririto ang floor boss ng floor 92. Kahit alam ni Selma na kailangan ng lahat ang kanyang mando ay hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Kagad namang umisip ng paraan si Orhan kung paano sila makakaligtas dito. Bigla niyang naalala ang teleportation crystal at kailangan lang nilang makalapit dito para magamit ito sapagkat nailigpit naman na nila ang floor boss. Ngunit pagkatalikod niya ay tanging siya lang pala ang nakakagalaw sa kanilang lahat. Ang problema pa ay ugali ng mga halimaw na sumugod kung nasaan ang maraming tao at baka ito din ang gawin ng Black Dragon. Bagamat sigurado siya na kaya niyang makaligtas kung pipiliin niyang tumakbo na lang ay hindi niya pa din masisikmura na traidorin sila Selma. Kailangan niyang protektahan ang mga ito kahit ano pa ang mangyari. Sa ngayon ay hindi na nila pwedeng gawin ang nauna niyang plano at ang tanging paraan na lang para makaligtas silang lahat dito ay talunin ang Black Dragon. Kinuha niya ang atensyon nila Selma para sabihan ng mga ito na gawin ang lahat na kanilang makakaya na maprotektahan ng mga bagong recruits. Mabilis namang kumilos sila Selma para isagawa ang kanilang defensive posture. Pagka-atake ng Black Dragon ay ginamit ni Orhan ang impact sa magic word na nilikha ni Cathy. Nagulat sila Selma na parang mas lumakas bigla ang magic word at naisip niya din kaagad na kagagawan siguro ito ni Orhan. Habang inaatake ng Black Dragon si Orhan ay pinunterian ni Orhan ang mata nito.
Pero alam ni Selma na sinadya ito ni Orhan para magkaroon siya ng pagkakataon na makaatake sa leeg nito habang nakapikit ang mata nito. Bagamat sobrang lakas ng napatama niyang atake sa Black Dragon ay alam niyang hindi ito sapat para mabigyan ito ng pinsala. Nag-alala naman sa kanya sila Selma kaya sinigurado niya sa mga ito na ayos lang siya basta mag-focus lang ang mga ito sa pagprotekta sa mga rookies. Sinabi din niya na may plano siya paano tatalunin ng Black Dragon para hindi na masyadong mabahala pa sila Selma. Dito niya na sinuot ang kanyang kwentas at muling sinugod ang Black Dragon. Pinasunod niya ito nang sa gayon ay mailayo ito kina Selma. Napaisip si Selma kung tama lang ba na hayaan mag-isa si Orhan sa pakikipaglaban sa halimaw na pumislang kay Albert. Hindi niya alam kung makakaya pa ba niya kung sapitin din ni Orhan ang sinapit ni Albert. Pagka-atake ng Black Dragon ng kanyang fireball ay ginamit ni Orhan ang reflective wall para ibalik ang fireball. Nagulat sila Logan sa ginawa ni Orhan dahil kailanman ay hindi pa sila nakakakita ng ganitong spell. Ito pala ay dahil isa ang reflective wall sa orihinal na spell na nilikha ni Orhan. Ngunit hindi din umubra sa Black Dragon ang fireball nito kaya napilitan na si Orhan na gumamit ng status up. Gamit ito ay napapataas niya ang lahat ng kanyang stats pero nababahala si Selma na hindi pa din ito sapat dahil ang pagkakaalam niya ay kaya lang ng magic support ni Orhan na madoble ang kanyang stats. Ngunit dinoble ni Orhan ang status up na siyang ikinagulat ni Selma. Pero hindi lang pala doble dahil inulit pa ito ni Orhan hanggang 5 beses. Hindi makapaniwala si Selma na nagawa ni Orhan na gamitin ang parehong buff ng maraming beses. Biglang umatake ang Black Dragon na mabilis lang naiwasan ni Orhan. Hindi makapaniwala sila Logan sa layo ng narating ni Orhan sa loob lamang ng maikling oras. Dahil dito ay napapaisip na din si Selma na hindi support magic ang ginagamit ni Orhan sapagkat wala pang nakakakita ng spell na ginamit niya. Kaya naisip niya na baka isa na naman ito sa orihinal na spell ni Orhan. Hindi niya nalubos maisip pa kung ano-ano pa kaya ang mga kapangyarihan na tinatago ni Orhan. Bagamat napataas ni Orhan ng 32 beses ang kanyang stats ay unti-unti niya nang nararamdaman ang epekto nito sa kanyang katawan. Para siyang nagkakas ng 30 spells ng sabay-sabay at alam niyang hindi niya ito mapapanatili ng matagal. Kaya kailangan niyang magmadali na mailigpit kagad ang Black Dragon bago pa bumigay ang kanyang katawan. Habang iniiwasan niya ang mga atake ng Black Dragon ay gumamit siya ng stepping stone na inakala nila Logan na isa ding mahika. Pero hindi pala ito mahika kundi espesyal na abilidad niya. May iilang tao ang nagtataglay ng espesyal na abilidad na naiiba sa mahika o sorcery. Tinatawag na magical convergence ang kanyang espesyal na abilidad at gamit ito ay natitipon niya ang mahika sa iisang lokasyon na siyang nagagamit din niya para makalutang siya sa ere. May ganitong abilidad din si Oliver pero ginagamit lang niya ito sa pag-atake. Ginamit niya ang sharpness up at durable up at inatake ang Black Dragon gamit ang impact. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dito na natablan ng Black Dragon na kaagad bumagsak. Ang problema ay nagsisimula na ding manghina ang katawan ni Orhan. Bilang enchanter ay naiintindihan ni Selma ang kalagayan ni Orhan. Hindi pa din siya makapaniwala na seryoso si Orhan na talunin ng Black Dragon nang siya lang mag-isa. Bagamat gusto niyang tumulong ay alam niyang wala din siyang masyadong maiaambag kay Orhan. Tanging magagawa lang niya sa ngayon ay panatilihing nakafocus lang si Orhan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga bagong recruits. Ilang sandali lang ay nagpaulan ng atake ang Black Dragon dahilan para mabahala sila Sofia kay Orhan. Muling naalala ni Orhan ang mga maliligayang araw niya nung mga bata pa sila kasama sila Oliver. Ngunit isang araw ay bigla na lang inatake ng mga bandido ang kanilang nayon. Tanging sila lang ni Oliver ang natirang buhay dahil nagsasanay sila sa labas ng nayon nung mangyari ang pag-atake. Dahil sa malagim na pangyayari na ito ay nangako sila sa kanilang sarili na lalakas sila para hindi na nila ulit sapitin ang sinapit nila ngayon. Sinisigurado ni Orhan na kahit paanong mga hindi magagandang mangyari sa kanya ay wala nang mawawala sa kanya at proprotektahan niya ang mga importante sa kanyang buhay. Kaya kahit anong hirap pa ang kalagayan niya ngayon kaharap ang Black Dragon ay hinding-hindi siya sasuko para maprotektahan sila Selma. Muling nabuhayan ng loob sila Sofia dahil sa ipinapakitang lakas ng loob ni Orhan. Nababahala naman si Selma dahil ang estado ng kapangyarihan ng Black Dragon ang siyang pinakamalakas nitong spell at siyang kumitil ng napakaraming adventurers. Napansin ni Orhan na parang kapareho din ito sa kanyang magical convergence kung saan ginagamit din ito ang magical power sa lugar. Ang problema pa ay alam niyang marami itong klase katulad nung una niya itong nilabanan at ibig sabihin lang nito ay hindi pa nagseseryoso ang Black Dragon. Naisip niya tuloy na minamaliit lang siya nito kaya ipapakita niya dito kung ano ang kanyang makakaya. Katapos niyang magpakawala ng fire bullet ay sinubukan niyang atakihin ito gamit ang kanyang espada ngunit sobrang kunat talaga ng balat nito.
May nakahanda na pala itong atake din para sa kanya at buti na lang ay nagawa pa niyang sanggain ng mga ito. Muli itong umatake kaya nagpalabas na siya ng rock wall para sanggain ito. Bigla siyang inatake mula sa likod at buti na lang ay may nailagay siyang reflective wall. Habang patuloy ang pagpapalitan nila ng matitinding atake ay natutulala na lang sila Logan sa tindi ng kanilang labanan. Bagamat nagagawa ni Orhan na makipagsabayan ay nakikita ni Selma na mahihirapan pa din siya na makapatama ng atake na magpapatalo sa Black Dragon. Nararamdaman na din ni Orhan kung gaano kahirap ang kalagayan niya ngayon dahil nung una niyang nilabanan ng Black Dragon ay may mga kasama siya. Bawat isa sa miyembro ng Heroes Party ay may kanya-kanyang importanteng role para matapatan ang mga spell ng Black Dragon. Pero ngayon ay siya lang mag-isa kaya kailangan niyang punan lahat ang mga ito. Gayunpaman ay hindi pa din siya basta-basta susuko na lang dahil nangako siya sa kanyang sarili na tatalunin niya ang Black Dragon nang hindi kailangan umasa sa tulong ng iba. Muli siyang sumugod at gumamit siya ng active defense para hindi hayaan ng Black Dragon na umatake ng naayon na gusto nito habang sinusubukan din na protektahan sila Selma. Ilang sandali lang ay gumamit na din siya ng parallel construction na siyang ikinagulat nila Caroline dahil isa din pala siya sa gumagamit ng maramihang spells ng sabay-sabay. Alam niya na hindi pa din ito sapat para talunin ng Black Dragon kaya may inihanda pa siyang ibang spells. Tinatawag itong Raise and Repeat na isa din sa kanyang orihinal na spell kung saan sinasamantala nito ang kanyang magical convergence. Hindi makapaniwala si Selma na nakakagamit si Orhan ng trap magic sa ganitong klase na pag-atake. Pero hindi pa din ito sapat na mapabagsak ang Black Dragon kaya muling gumamit si Orhan ng magical convergence sa kanyang espada. Bagamat hindi ito kulay ginto na kagaya kay Oliver ay isa pa din itong Divine Flash. Pagka-atake ng Black Dragon ay tinapatan niya ito at katapos ay ginamitan pa niya ito ng impact na siyang hindi na nagawang iwasan pa ng Black Dragon. Akala nila ay panalo na si Orhan ngunit nagulat na lang sila dahil buntot lang pala ng Black Dragon ang tinamaan ni Orhan. Pero hindi pa nanghinaan ng loob dito si Orhan dahil lalo lang siyang nagkaroon ng rason para hindi matalo. Muling umatake ng sunod-sunod ang Black Dragon hanggang sa mawala bigla ang buff ni Orhan. Kaya sinubukan na ni Selma na tumulong pero hindi siya hinayaan ni Orhan dahil gusto nito na mag-focus lang siya sa pagprotekta sa mga rookies. Muling ginamit ni Orhan ang status of quintuple at katapos ay inatake niya ang Black Dragon gamit ang Thunder Shock na may impact din. Sa sobrang lakas nito ay napabagsak niya ang Black Dragon pero kaagad din itong bumangon. Dito na din bumigay ang kanyang espada kaya gamit ang Destruction ay nagpalabas siya ng espada na kahit hindi gamitan ng impact ay mas malakas pa sa special rank spell. Muling umatake ang Black Dragon at kaagad naman siyang nagpalabas ng maraming reflective wall para iwasan ang mga atake. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay gumamit siya ng Wait Up na sinabayan din niya ng impact. Dahil sa napakatindi na atake na ito ay dito niya natuluyang natalo ang Black Dragon. Sa sobrang tuwa nila Selma ay dali-daling lumapit sa kanya ang mga ito. Nang malapit na sila Luna sa dungeon ay nakita pa nila ang teleportation light. Nagtaka ang ibang adventurer na bigla na lang silang na-teleport palabas ng dungeon at napansin naman kaagad nila Luna ang parang halimaw na nasama sa forced teleportation. Nang nilapitan nila ito ay nagulat sila dahil ang Black Dragon pala ito. Pero ang mas ikinagulat pa nila ay patay na ito at dito na napansin ni Luna si Orhan. Nang makita ni Orhan si Luna ay lumapit siya dito para ipaubaya na dito ang paglilinis sa Black Dragon. Katapos ay umalis din siya kagad at nagtaka naman si Luna na parang si Orhan lang ang sugatan. Dahil dito ay naisip niya kagad na mag-isa sigurong nilabanan ni Orhan ang Black Dragon. Sinubukan pa ni Derek na kausapin si Orhan dahil hindi ito naniniwala na mag-isang tinalo ni Orhan ang Black Dragon. Pero hindi siya pinansin ni Orhan kaya si Luna na ang nagkumpirma dito na si Orhan nga ang tumalo sa Black Dragon at pinagsabihan nito na dapat ay tanggapin niya na lang ang kanyang kahinaan. Sa sobrang galit nito sa mga sinabi ni Luna ay sinugod nito si Luna kaya tinawag ni Luna si Pixie na pigilan ito. Maghahanda na sana si Luna sa pag-atake kaya pinigilan na sila ni Oliver. Kahit si Oliver ay parang hindi din matanggap na nagawang matalo ni Orhan na mag-isa ang Black Dragon. Pagsapit ng gabi ay inumpisahan kaagad ni Sofia ang pagsusulat sa kanyang report tungkol sa kanilang expedition. Pero sa tingin niya ay tungkol lang kay Orhan ang lahat na maisusulat niya. Maliban sa binigyan siya ng lakas ng loob nito ay natulungan din siya na magamit niya ang kanyang unang advanced spell. Higit sa lahat ay natalo din ito ang kinakakatakutan na Black Dragon at nailigtas muli ang kanyang buhay. Ilang sandali lang ay dumating si Selma at napansin niya kaagad sa mukha nito ang sobrang pagod. Kaya niyaya niya na lang ito na sabay silang maligo at kaagad naman itong pumayag. Dahil dito ay mabilis na nawala ang nararamdamang pagod ni Selma. Muli nilang inalala ang mga nangyari kanina sa dungeon kaya napasok sa usapan nila si Orhan. Tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang masasabi nito sa naging labanan ni Orhan at ng Black Dragon.
Dahil sa taglay na lakas ni Orhan kumpara sa kanila ay hindi pala nito maintindihan si Orhan. Ngunit sigurado naman si Sofia na naiintindihan niya si Orhan kaya kaagad siyang tinanong ni Selma kung ano ang naiintindihan niya kay Orhan. Aminado siya na magaling at nakakamangha si Orhan pero ang ibang ginawa nito sa labanan ay ang mga basic lang din. Nagtaka si Selma sa sinabi niyang basic at kaya niya nasabi ito ay dahil ito mismo ang mga itinuro sa kanila ni Orhan. Kaya marami talaga siyang natutunan kanina at ang nakakamangha pa ay kaya ni Orhan na gawin lahat ang mga ito. Nagulat si Selma sa kung paano tingnan ni Sofia ang pakikipaglaban ni Orhan kanina at namamangha siya dito dahil kahit siya ay hindi nagawa ang nagawa ni Sofia. Pero alam ni Sofia na hindi ito totoo dahil naniniwala siya sa taglay na galing ng kanyang ate. Sa katunayan ay sobrang laki ng respeto niya dito at ito ang gusto niyang gayahin. Kinabukasan ay nagising si Orhan sa sobrang sakit ng buo niyang katawan na siyang epekto ng matinding pakikipaglaban kahapon sa Black Dragon. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din siya na kahit papano ay walang naging masamang epekto sa kanyang katawan ng sobrang dami na mahika na nagamit niya sa labanan. Pagkadungaw niya sa bintana ay saktong nakita niya si Selma. Siya pala ang pakay nito at ito ay para pasalamatan siya muli na walang nasawi sa ginanap na teaching expedition. Katapos ay niyaya siya nito na sumama sa kanilang headquarters dahil nais umano siyang makita ni Vince. Dahil wala naman siyang ibang gagawin ay pumayag siya na sumama dito. Nang makaharap niya na si Vince ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa na kaagad siyang tinanong kung gusto niya ba umanong sumali sa Night Sky Silver Rabbits. Magsisilbi umano siyang frontline attacker ng Unit 1 o ang pinakamalakas na unit ng clan. Maliban dito ay irerekomenda din siya para maging lieutenant ng clan. Nagulat siya dito pero ayon kay Vince ay sapat na umano ang kanyang karanasan at nakikita din ito ang kanyang dedikasyon kaya nasa kanya na ang lahat na kailangan para maging lieutenant. Sinangayunan din ni Selma ang mga sinabi ni Vince at nais din ito na makatrabaho siya para masuportahan ng clan. Aminado siya na napakaganda ng offer nila Vince sa kanya pero humingi muna siya ng oras para pag-isipan ang alok ng mga ito. Naintindihan naman siya kagad ni Vince at nang palis na sana siya ay sinabihan siya nito na pinapapunta din umano siya sa Adventurers Guild. Habang papunta na siya sa Adventurers Guild ay hindi pa din siya makapaniwala na gusto siyang i-recruit ng Night Sky Silver Rabbits. Ibig sabihin lang nito ay magkakaroon siya muli ng mga kasamahan. Bago siya dumiretso sa Adventurers Guild ay dumaan muna siya kay Evans para humingi ng payo dito sa naging alok sa kanya ng Night Sky Silver Rabbits. Nababahala pa din siya na baka matulad lang ito sa naging sitwasyon niya sa Heroes Party na katapos siyang gamitin ay itatapon na lang siya basta-basta. Para kay Evans ay mas maganda pa din ang pagtutulungan at ayusin ang sariling kahinaan dahil dito sila mas titibay. Mas makakabuti umano kung bigyan niya pa ng oras ang kanyang sarili para pag-isipan ito. Pagkadating niya sa Adventurers Guild ay andito din pala ang buong Heroes Party. Kinumpirma sa kanya ng Guildmaster kung siya ba ang tumalo sa Black Dragon sa floor 50. Pero ayon kay Derek ay hindi umano siya mag-isahan lang na tinalo ang Black Dragon dahil pinahina na umano nila ito at swerte lang siya na nagawa niya itong mailigpit. Kaya pinatahimik niya ito dahilan para mas mainis pa ito sa kanya. Tinanong niya si Oliver kung bakit sila dumiretso kagad sa floor 92 kasama ang bago nilang enchanter na alam naman nilang delikado ito. Nung una pa lang ay paulit-ulit niya nang sinasabi na hindi sila magmadali at unahin muna ang pagpapalakas. Pero katwiran ni Oliver na kaya nga sila umano kumuha ng bagong enchanter na mas malakas pa sa kanya para mabilis nilang matapos ang dungeon. Base sa mga sagot ni Oliver ay nakita niya kagad kung gaano kababa ang tingin nito sa mga enchanters. Dagdag pa ni Oliver ay simple lang naman umano ang trabaho ng enchanter. Dito niya na ipinaalala sa mga ito kung gaano kabilis mawala ang buff sa kanilang katawan at ano ang ginagawa ng enchanter para mapanatili ang buff habang nagbibigay ng command sa kanila. Kaya hindi niya matatanggap na sasabihin lang ni Oliver na simple lang ang trabaho ng isang enchanter. Habang magkakasama ang buong group 10 ay biglang natanong ni Logan kay Sofia kung may balita ito sa susunod na gagawin ni Orhan. Lahat sila ay umaasa na sasali sa Night Sky Silver Rabbit si Orhan kaya napagdesisyonan nila na puntahan si Orhan para pakiusapan nito na sumali sa kanilang clan. Kahit si Selma ay gustong-gusto din na sumali sa kanilang clan si Orhan pero ang ikinababahala niya ay kung gusto pa din ba ni Orhan na magkaroon muli ng mga kasama matapos ang ginawa sa kanya ng Heroes Party. Ilang sandali lang ay lumapit sa kanya sila Sofia para tanungin siya kung saan nakatira si Orhan. Matapos niyang malaman ng plano ng mga ito ay ipinaalala niya sa mga ito kung gaano kalaki ang agwat ng kapangyarihan ni Orhan sa kanila at sa katunayan ay hindi sila kailangan nito. Pero hindi ito ang naiisip nila Logan dahil kahit pamahina sila ngayon ay marami namang naituturo sa kanila si Orhan at balang araw ay hindi na sila magiging pabigat pa kay Orhan. Dito lang napagtanto ni Selma na tama nga sila Logan dahil pwede din siyang mas lumakas pa sa tulong ni Orhan. Dahil dito ay sinabihan niya ang mga ito na kasalukuyang nasa Adventurers Guild si Orhan at baka maabutan pa nila ito. Sakto namang kakalabas lang ni Orhan ng Adventurers Guild at naiwan muna sa loob ang Heroes Party para pag-usapan naman ang tungkol sa penalty nila.
Habang pabalik na siya sa inn ay nakita niya sila Sofia sa di kalayuan. Dali-dali siyang pumasok sa eskinita ngunit nakita pa din siya ng mga ito. Nagtataka siya kung bakit niya kaya tinatakbuhan ng mga ito. Nang malapit na ang mga ito ay napagdesisyonan niya na umakyat na lang. Dito na siya nawala sa paningin ng mga ito pero hindi pa din sumuko ang mga ito sa paghahanap hanggang sa sumapit na lang ang hapon. Wala silang kaalam-alam na nasa shop lang pala siya ni Evans nagtatago. Plano pala talaga sana niya ay hindi na sumali sa anong party pero alam niyang malulungkot dito sila Sofia. Dahil dito ay naramdaman kaagad ni Evans na importante na din para sa kanya sila Sofia. Nagtataka naman sila Caroline kung bakit kaya iniiwasan sila ni Orhan kaya naisip nila na baka ayaw talaga ni Orhan na sumali sa Night Sky Silver Rabbits. Kaya napagpasyahan ni Logan na kung hindi man sumali si Orhan sa kanilang clan ay aalis na lang siya sa clan para maging apprentice ni Orhan. Ito din ang gusto nila Caroline kaya nakita ni Evans kung gaano kataas ang paghanga nila kay Orhan. Alam ni Evans na naghahanap lang si Orhan ng lugar kung saan talaga siya nabibilang at hindi naman kailangan na mag-isahan lang siya dito. Dahil siguradong makakahanap din siya ng lugar na may makakasama siyang tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang buwan ay biglang dumating si Sofia. Muli itong nagpasalamat sa kanya sa pagligtas niya sa mga ito kahapon at kanina pa umano siya hinahanap ng mga ito. Kaya nagdahilan na lang siya at tinanong ito kung bakit ito naririto. Isa pala ito sa paboritong tambayan ni Sofia at malapit lang din sa kanilang headquarters. Paborito niya umanong pagmasdan mula dito ang buwan dahil parang nabibigyan siya nito ng lakas. Dito na nalaman ni Orhan kung saan kinuha ang pangalan na Night Sky Silver Rabbits. Katulad sa buwan na nagiging gabay tuwing gabi ay misyon din ng Night Sky Silver Rabbits na maging gabay sa mga adventurers. Dahil sa mga sinabi ni Sofia ay biglang may naalala si Orhan na nakausap na din niya tungkol sa pagiging gabay. Sinamantala na din ni Sofia ang pagkakataon na ito na makiusap kay Orhan na sumali sa Night Sky Silver Rabbits. Kaya tinanong ito ni Orhan kung anong klaseng lugar ba para dito ang Night Sky Silver Rabbits. Para kay Sofia ay ito umano ang kanyang tahanan at ang lugar kung saan siya nabibilang. Dahil sa sagot na ito ni Sofia ay muling bumalik si Orhan kinabukasan mismo sa Night Sky Silver Rabbits headquarters para formal nang tanggapin ang alok sa kanya ni Vince. Matapos itong mabalitaan nila Logan ay dali-dali silang nagtungo din sa headquarters at saktong nakasalubong nila si Orhan suot-suot na ang jacket ng clan. Kaya labis ang tuwa ang kanilang naramdaman na sa wakas ay parte na din ng clan ang hinahangaan nila. Ipinakita dito ang panahong nagsasanay pa sila Orhan at Oliver. Ilang sandali lang ay nagawang matalo ni Oliver si Orhan pero parang hindi ito natutuwa. Sa di kalayuan ay may 4 na lalaki ang parang nagmo-monitor sa kakayahan nila. Base sa kanilang nakikita ay sigurado sila na may kakayahan na ang batang prodigy na maprotektahan ng hero. Naisip ni Orhan na hindi niya na siguro matatalo kailanman si Oliver ngunit alam ni Oliver na hindi siya nagseseryoso. Noon pa man ay mas magaling talaga siya kumpara kay Oliver pero katwiran niya ay dati pa yun at ngayon ay si Oliver na ang mas malakas sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pa din naniniwala sa kanya si Oliver at sisiguraduhin nito na darating ang araw ay magseseryoso din siya. Ito naman ang hindi niya hahayaan na mangyari dahil ayaw niya na mapatay si Oliver. Biglang lumapit sa kanya si Sheehan na siyang ikinagulat niya kaya nakaramdam siya ng pagkahiya na nakita nito ang kanyang pagkatalo. Hindi naman ito inintindi ni Sheehan dahil alam nito kung gaano talaga siya kalakas. Pero alam niya na ito lang ang lakas niya ngayon at resulta ito ng kahinaan ng kanyang puso para magtiis. Dahil dito ay si Oliver na tuloy ang pumapasa ng dati niyang pinapasan at alam niyang kasalanan niya ito kaya kailangan niya itong tulungan. Sinigurado naman sa kanya ni Sheehan na hindi siya hahayaan na mag-isahan lang at magpapalakas ito ng sobra para magkasama silang makikipaglaban dahil parehas naman sila. Kahit pa saan siya magpunta ay susundan pa din siya nito kaya sana ay huwag niyang pasanin lahat ng mag-isa ang kanyang problema. Gagawin nito ang lahat para makahabol sa kanya pero ngayon ay siya muna ang magsisilbing gabay nito. Isang araw ay bumisita ang Guildmaster sa kanyang Grandmaster. Ito ay para ipaalam dito ang tungkol sa pagkakatalo sa Black Dragon ng isang adventurer na sakop ng kanyang jurisdiction. Natuwa dito ang Grandmaster pero naisip nito na nagpapakamatay siguro ang adventurer na ito na mag-isa lang hinamon ng Black Dragon. Kaya nilinaw ng Guildmaster na emergency ang pangyayari dahil nakalabas ang Black Dragon sa floor 92. Naisip ng Grandmaster na si Oliver ang tumalo sa Black Dragon ngunit nagulat siya na hindi pala. Dahil dito ay naisip niya din kaagad si Orhan kaya nagulat ang Guildmaster na kilala din pala niya si Orhan. Para sa kanya ay imposible ito at kung nagtataglay man si Orhan ng kapangyarihan na iniisip niya ay hindi dapat nito pipiliin na talunin ng Black Dragon. Kaya napatanong siya kung may kakaiba bang ikanikilos si Orhan nung mga nakaraang araw. Dahil wala namang napapansin ng Guildmaster ay naisip niya na hindi pa siguro ito bumabalik sa orihinal na estado nito at baka tinalo ang Black Dragon sa ibang paraan. Sinabihan niya ang Guildmaster na kung may mangyari man kay Orhan ay ipaalam ito kagad sa kanya.
Habang sa Eastern Great Dungeon naman ay kasalukuyang nanligpit ng mga adventurer ang isang grupo na binubuo ng 4 na miyembro. Hindi sila makapaniwala na nagtulong-tulong pa ang 5 top-level parties para kalabanin sila. Kasama din pala ng mga ito si Xian na siyang namumuno sa kanila. Napagpasyahan ni Xian na umalis muna sa lugar na ito sapagkat wala pa sigurong malalakas na adventurer ang magpapakita dito sa ngayon. Bigla niyang naramdaman na may nagtatago sa di kalayuan kaya pinalabas niya ito. Ito pala ay isang mensahero na ipinadala sa kanila para maghatid ng mensahe mula sa kanilang headquarters. Tungkol umano ito sa adventurer sa Southern Great Dungeon na mag-isang tinalo ang Black Dragon at tinatawag na nila ngayong Dragon Slayer. Inatasan sila na hanapin ito at kung makumpirma nila na isa itong kalaban ay kailangan din nila itong iligpit. Ayon pa sa headquarters ay pumapanig na din ito sa simbahan. Dahil walang masyadong impormasyon ng headquarters kung sino ito ay naisip kaagad ni Xian na hindi ito si Oliver. Para kay Agnes ay mas maganda kung magiging kakampi sana nila ito pero alam ni Gibeah na kailangan pa din nila itong iligpit kung kakampi na ito ng simbahan. Pagkaalis ng mensahero ay pinaghanda ni Xian ang lahat dahil pupunta sila ng Southern Great Dungeon. Ipinaalala naman sa kanya ni Asriel na teritoryo din ng simbahan ng South kagaya sa East kaya kailangan nilang mag-ingat dito. Hindi makapaniwala si Xian na may magpapakita sa South na posibleng kagaya din sa kanya. Ayaw niya sana na pumunta pa dito pero siya lang ang may kakayahan na maisagawa ang misyon. Kung mangyari man ang kanyang hinala ay posibleng bumagsak din kaagad ang South kagaya sa nangyari sa West at kailangan niyang pigilan ito kahit na anong mangyari. Dahil may ipinangako siya sa isang kaibigan bago ito masawi. Ang tinutukoy pala niya ay ang pinakamamahal niyang si Orhan at kahit kailan ay hindi pa din nagbabago ang nararamdaman niya dito. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan ang araw nung malaman niya ang balita. Kahit hindi na sila magkakasama muli ay ipagpapatuloy pa din niya ang pakikipaglaban at walang makakapigil sa kanya na iligpit ang mga tao sa simbahan na nagtulak kay Orhan sa kamatayan nito. Kaya kung kakampi na din ng simbahan ng Dragon Slayer ay ililigpit din niya ito. Nagsagawa ang Sky Knight Silver Rabbits ng pagpupulong para pagbotohan na ang rekomendasyon ni Vince kay Orhan na maging lieutenant ng clan. Bago sila mag-umpisa ay tinanong muna si Orhan kung handa ba umano siya na ialay ang kanyang buhay para sa clan. Naintindihan kaagad ni Orhan ang ibig sabihin ng tanong na ito pero matapos ang naging karanasan niya ay hindi niya ito kayang gawin. Sinabi niya na hindi siya handa para ialay ang kanyang buhay para sa clan kaya naisip kaagad ng iba na hindi siya nababagay na maging lieutenant at kahit na maging miyembro man lang ng clan. Pero nang tinanong siya kung bakit pa siya sumali sa clan ay sinabi niya na ito ay para protektahan ng mga tao na importante sa kanya. Kaya bilang miyembro ng Night Sky Silver Rabbits ay gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa naging sagot niya ay nakuha niya ang boto ng konseho at formal nang itinalaga bilang bagong lieutenant ng Night Sky Silver Rabbits. Pagkalabas nila Orhan at Selma ay may tumawag sa kanila at ito pala ay si Estela ng Adventure Management Division. Nais lang pala nito na malaman kung magaling si Orhan sa pagtuturo dahil may bago umanong party ang nais nito na turuan niya muna. Dahil hindi naman ito magkakaroon ng problema sa mga obligasyon niya sa Unit 1 ay pumayag siya sa pakiusap ni Estela. Nabanggit ni Estela na mga talentado umano ang mga miyembro ng bagong party kaya nagkaroon siya kagad ng hinala kung sino ang mga ito. Katapos nilang makausap si Estela ay dumiretso na din sila sa silid kung saan naghihintay ang mga miyembro ng Unit 1. Hindi ito ang una nilang pagkikita-kita dahil nagkakasama na din sila dati sa joint raid. Unang nagpakilala sa kanya ay si Ray na siyang mage ng party. Sumunod ay si Lucretia na siya namang healer at ang huli ay si Wilkes na isang defender. Matapos magpakilala ng mga ito ay nagpakilala din si Orhan. Hindi naman na pinalampas pa ni Wilkes ang pagkakataon na ito na tanungin si Orhan kung paano niya umano tinalo ang Black Dragon. Naisip ni Orhan na ang pinakarason siguro bakit niya natalo ang Black Dragon ay dahil sa dalawang orihinal niyang spell. Ang una ay ang tinatawag na impact na nagpapalakas sa sandata o mahika ng 100 beses. Ang pangalawa naman ay ang spell na pwedeng makas ng maraming beses para mapataas ang epekto ng support magic mula sa karaniwang epekto nito. Nung nilabanan niya ang Black Dragon ay napataas niya ito ng 32 beses dahilan para magulat dito sila Rain. Pero nagagamit niya lang ito sa kanyang sarili at sobrang tindi ng stress nito sa kanyang katawan kaya hindi niya din ito magamit ng matagal. Kaya sobrang nahirapan siya nung nilabanan niya ang Black Dragon dahil hindi niya inaasahan na tatagal ng ilang minuto ang kanilang labanan. Pero ayon naman kay Wilkes na kahit ang impact pa lang na spell ay sobrang lakas na. Sa sobrang lakas niya ay inakala ni Lucretia na kaya niya ang lahat na posisyon kaya nilinaw niya na mga mid-rank magic lang ang kaya niyang gamitin kahit anong subok niya. Kaya nagtaka si Selma dahil nakakalikha na siya ng orihinal niyang mahika at kahit siya ay hindi din alam kung bakit puro mid-rank magic lang ang kanyang nagagamit. Gayunpaman ay umaasa pa din si Ray na balang araw ay makakagamit din siya ng mga higher rank magic dahil sa kanyang pagsusumikap.
Tinanong naman siya ni Lucrecia kung may espesyal na abilidad din siya. Kaya dito niya na dinalaman na 3 na pala sa kanilang unit ang may espesyal na abilidad. Hindi sinabi nila Selma sa kanya kung sino-sino pa ang iba dahil mas maganda umano kung makikita niya ito pag pumunta na sila sa dungeon. Plano ni Selma ay magtungo sila kinabukasan sa dungeon para tingnan kung paano sila makikipaglaban na kasama si Orhan. Dito lang naalala ni Orhan na wala na pala siyang magagamit na sandata dahil nasira ang kanyang espada nung nilabanan niya ang Black Dragon. Pero pwede naman siyang bumili ng bago kaya nagulat sila Rain na hindi pala made to order ang ginagamit niyang espada. Para sa kanya ay ayos na din naman na ang ganitong espada pero hindi sang-ayon si Rain dito dahil isa siyang star member ng Night Sky Silver Rabbits at ayaw nila na makita siya ng mga tao na gumagamit ng espada na binili lang sa mga tindahan. Dahil dito ay sinamahan siya ng mga ito sa blacksmith na si Ara na hindi din makapaniwala na gumagamit lang ng ordinaryong espada ang Dragon Slayer. Katwiran ni Orhan ay dahil siguro ilang taon din siyang nagsilbing enchanter kaya hindi niya masyadong nakikita ang kahalagahan ng mga sandata. Ikinagagalak naman ni Ara na magawa ng espada ang kilalang Dragon Slayer pero ang problema nga lang niya ngayon ay wala siyang stock ng mga pangunahing materyales. Kaya kailangan niya ang tulong nila Orhan na manguha ng mga ito sa lower floors ng dungeon. Bigla namang naalala ni Orhan na marami siyang materyales na naipon mula sa lower floors kaya inilabas niya lahat ang mga ito na siyang ikinamangha naman nila Selma. Ngunit nakita nila Rain ang kaliskis ng Black Dragon at napansin kaagad ni Orhan ang trauma ng mga ito dahil ang Black Dragon pa din ang dahilan sa pagkasawi ng dati nilang miyembro. Kaagad siyang humingi ng tawad pero ipinakita pa din nila Rain ang suporta ng mga ito sa kanya sakali mang magpagawa siya ng espada mula sa kaliskis ng Black Dragon. Dahil dito ay napagpasyahan ni Ara na gawing pangunahing sangkap ang kaliskis ng Black Dragon sa gagawin niyang espada para kay Orhan. Kinabukasan ng umaga ay nagkaroon muna ng pagpupulong ang buong Unit 1 bago sila magtungo sa dungeon. Hindi pa din makapaniwala si Orhan na papasok siya muli sa dungeon ng may mga kasama. Para sa misyon nila ngayon ay inatasan sila ng Adventure Management Division na mangolekta ng mga noxious ship pelts. Magsisimula sila sa floor 86 at dito nila sasanayin ang kanilang teamwork. Sinisigurado naman ni Orhan na makakarating din sila ng floor 94 nang sa gayon ay maging kapantay na nila ang Heroes Party. Pagkadating nila sa floor 86 ay muling namangha si Lucrecia sa ganda ng tanawin dito na parang gusto niyang mag-relax. Kaya ipinaalala sa kanila ni Selma na hindi sila dapat magpakampanti dahil maliban sa mga noxious ship ay marami din ditong mga Earth Dragon. Bago sila magsimula ay ipinaliwanag muna ni Selma ang mga gagawin ng bawat isa. Sa tingin nila Lucrecia ay kayang-kaya na siguro ni Orhan na mag-isa na talunin ng mga halimaw at baka maging pabigat lang sila. Kaya sinabihan ni Selma si Orhan na wala namang problema sa kanya kung gusto ni Orhan na lumabang mag-isa. Pero kaagad na nilinaw ni Orhan na parte na din siya ng Unit 1 kaya pwede na siyang bigyan ng order ni Selma. Naisip din ni Lucrecia na hindi din nila matututunan na makipaglaban ng magkakasama kung hahayaan lang nila si Orhan na makipaglaban na mag-isa. Bigla na lang may umatake sa kanila kaya mabilis na kumilos si Orhan para lumikha ng barrier. Sigurado siya na galing ang atake na ito sa Earth Dragon pero hindi niya ito makita. Dito na nagboluntaryo si Lucrecia na hanapin ang Earth Dragon gamit ang kanyang magic tracking. Kaya nalaman ni Orhan na ito pala ang espesyal na abilidad ni Lucrecia. Gamit ito ay mabilis lang natunto ni Lucrecia ang Earth Dragon at kaagad siyang gumamit ng flash para mapalabas ito. Pagkalabas nito ay dali-dali namang kumilos si Wilkes para sugurin ito. Kaya napagpasyahan ni Selma na ipakita muna kay Orhan kung paano sila makipaglaban. Binigyan niya ng magic up si Rain kaya habang abala ang Earth Dragon kay Wilkes ay inatake ito ni Rain gamit ang Explode. Namangha si Orhan kung gaano kabilis tinalo nila Selma ang Earth Dragon. Nagulat siya kanina na hindi lang sinangga ni Wilkes ang atake ng Earth Dragon kundi kinansela ito mismo. Namamangha naman siya sa bilis ng pagcast ni Rain ng isang special rank skill kagaya sa Explode. Pati ang magic tracking ni Lucrecia ay nakakamangha din at alam niyang sobrang laki ng silbi nito sa paghahanap ng mga halimaw sa loob ng dungeon. Higit sa lahat ay nakakamangha din ng leadership ability ni Selma para mapadali ang lahat kaya masasabi niyang isa talaga silang ideal na party. Bigla namang may nagpakitang dalawang Earth Dragon sa di kalayuan kaya naisip ni Selma na magandang pagkakataon nito para subukan na ang kanilang teamwork na kasama si Orhan. Kagad na kumilos sila Orhan at Wilkes pero ilang sandali lang ay biglang may naramdaman si Orhan sa likuran nila. Gamit ang rock arrow ay pinunterya niya ito at ito pala ay isang hiding turtle. Dahil dito ay magkabilang banda na ang kailangan nilang harapin. Inatasan ni Selma sila Rain at Lucrecia na asikasuhin ng hiding turtle at sila Orhan at Wilkes naman ang makikipaglaban sa mga Earth Dragon. Habang abala si Wilkes sa mga Earth Dragon ay kinausap ni Selma si Orhan gamit ang telepathy.
Ito pala ang espesyal na abilidad ni Selma kaya nalaman ni Orhan na si Selma pala ang isa pa sa may espesyal na abilidad sa Unit 1. Gamit ito ay nakakapagbigay ng order si Selma kina Orhan ng malinaw. Kaya para kay Orhan ay sobrang nakakamangha ng abilidad na ito at ito ang pinakakailangan niya nung nasa Heroes Party pa siya. Ginamit niya ang Strength Up, Technical Up at Sharpness Up at naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Matapos maiwasan ni Wilkes ang mga Earth Dragon ay dito na siya umatake gamit ang Impact. Namangha naman si Wilkes matapos niyang makita kung gaano kalakas ang impact. Habang sa panig naman nila Rain ay ginamitan lang nila ng combo ng Mjolnir at Ice Javelin ang Hiding Turtle at kaagad din nila itong natalo. Natuwa sila Selma na naging maayos kaagad ang kanilang teamwork kasama si Orhan. Para naman kay Orhan ay mas madali ang pakikipaglaban niya ngayon kaysa nung nasa Heroes Party pa siya. Sinamantala na din ni Selma ang pagkakataon na ito na tanungin si Orhan kung handa na ba sila sa floor 92. Hindi naman nagdalawang isip si Orhan na sabihin na handa na sila at naniniwala siya na kahit pa wala siya ay kayang-kaya pa din nila Selma na talunin ng Black Dragon. Natuwa sila Rain sa kanyang mga sinabi dahil nagsumikap talaga sila sa loob ng isang taon para marating ang kalagayan nila ngayon. Kaya naisip din kaagad ni Orhan na simula siguro nung mawala si Albert ay humarap sila sa matinding pagsasanay. Pero alam ni Selma kung gaano kalakas ang Black Dragon boses sa napanood niya nung nilabanan ito ni Orhan at ayaw niya na may masawi na naman. Kaya kung maaari ay gusto niya talaga na kasama nila si Orhan kung dumating ang araw na harapin nila ito. Sinisigurado naman ni Orhan na handa siyang suportahan ng matagal ng inaasam ng Unit 1 at maliban sa parte na din siya ng Unit 1 ay nangako din siya na proprotektahan ang kanyang mga kasamahan kahit na anong mangyari. Hindi na din sila nag-aksaya pa ng oras at sinimulan na nila na trabahuin ang misyon na ibinigay sa kanila. Matapos nilang makuha ang mga pelts ng mga noxious shape ay pinuri nila si Orhan sa maayos sa pangungulekta ng mga pelts dahil hindi pala ito maisagawa ng maayos nila Lucretia. Nakiusap si Orhan kay Selma na kung pwede ay ituro nito sa kanya mamaya ang opisina ng Adventure Management Division dahil pinapapunta siya dito bukas. Pero dahil kailangan pa mag-report ni Selma tungkol sa kanilang misyon ay napagpasyahan nito na sasamahan na lang siya nito bukas ng umaga. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon sila ng welcome party para kay Orhan. Dito na din nalaman ni Orhan na nag-aalala pala si Lucretia na baka hindi siya makasundo nito at magsisi siya sa pagsali sa Unit 1. Pero hindi lang si Lucretia dahil kahit sila Rain at Wilkes ay ganon din ang nararamdaman. Pero alam nila na si Selma talaga ang pinaka nag-aalala sa kanilang lahat dahil ito ang may pinakagusto na mapasali si Orhan sa kanilang unit. Katwiran ni Selma na normal lang naman nakabahan siya dahil siya ang leader ng party. Muling naalala ni Orhan ang mga sinabi sa kanya ni Evans at boses sa sitwasyon niya ngayon ay hindi siya nagsisisi na sumali siya sa Night Sky Silver Rabbits. Makalipas ang ilang oras ay nalasing na si Selma kaya hindi na tuloy ito nakapagpigil na sabihin ang mga gusto niyang sabihin para kay Orhan. Matagal niya na umanong hinihintay ang pagkakataon na ito kaya hindi na tuloy alam ni Orhan ang gagawin sa sitwasyon niya ngayon. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Rain na pakalmayan si Selma ngunit pati din ito ay ginaya ang ginagawa ni Selma. Habang sila Wilkes at Lucretia naman ay natutuwa lang sa kanilang nakikita at kahit nagmamakaawa na si Orhan na tulungan siya ng mga ito ay hinayaan lang siya. Ilang sandali lang ay nararamdaman niya na ang lambot at init ng katawan nila Selma at Rain dahilan para lalo lang siyang maguluhan kung ano na ang kanyang gagawin. Dahil hindi niya nakinaya pa ito ay napilitan na lang siya na gamitan ng induce sleep sila Selma at Rain. Nagtataka naman si Sofia kung bakit hindi pa din umuwi ang kanyang ate gayong ang sinabi lang naman nito ay pupunta sila sa dungeon kasama si Orhan. Ilang sandali lang ay biglang may kumatok pero pagkalapit niya sa pinto ay nagulat siya nang marinig ang boses ni Orhan. Hindi siya makapaniwala na bibisitahin siya ni Orhan kahit 10 oras na ng gabi. Pero pagkabukas niya ng pinto ay nagulat siya nang makita ang kanyang ate na karga-karga ni Orhan. Kaya naisip niya kagad na may relasyon na ang mga ito na siya namang itinanggi kagad ni Orhan. Sinabi ni Orhan na nalasing si Selma at nakatulog kaya inihatid niya na lang ito. Humingi na lang ng tawad si Sofia para sa kanyang ate at sa isip-isip niya ay sobrang saya siguro ng kanyang ate dahil kahit kailan ay hindi niya ito nakita na ganito kalasing ng sobra. Pinilit niya itong gisingin at ipinakita niya dito kung gaano siya kadismayado sa pang-aabala nito kay Orhan. Dahil dito ay nawala bigla ang kalasingan ni Selma at pagkaalis ni Orhan ay kaagad siyang nagpaliwanag. Matapos niyang magpaliwanag ay naintindihan din siya kaagad ni Sofia dahil alam nito kung gaano siya kaabala nung mga nakaraang araw. Pero dahil kay Orhan ay nakakapag-relax na siya kahit papano. Bagamat may kaunting pagkainis lang na nararamdaman si Sofia sa kanya ay pinayuhan na lang siya na mag-ingat sa susunod para hindi na din umano siya nakakaabala pa sa iba. Kaya pakiramdam niya tuloy ay parang isang anghel si Sofia mula sa kalangitan at napakaswerte niya na may kapatid siyang malaanghel.
Napansin din niya na parang parati nang nakangiti si Sofia at alam niyang hindi ito dahil sa kanya kundi dahil ito kay Orhan. Habang naliligo na siya ay muli niyang naalala ang mga sinabi ni Sofia na dahil kay Orhan ay nakakapag-relax na siya. Hindi pa din siya makapaniwala na kinarga siya nito para maihatid siya pauwi kaya nag-aalala din siya baka nagagalit na ito sa kanya ngayon. Pinahiya niya lang ang kanyang sarili at sa harap pa mismo ni Sofia. Kailangan ay mag-ingat na siya simula ngayon para hindi mamaling akala muli si Sofia. Dapat ay sinusuportahan niya ang kanyang kapatid sa nararamdaman nito bilang mabuting ate. Pero parang may nararamdaman din siya para kay Orhan na hindi niya maintindihan. Aminado siya na gusto niya ang pagkatao ni Orhan at hinahangaan niya ito bilang isang adventurer. Muli niyang naalala ang mga sinabi niya kanina kay Orhan at naguguluhan pa din siya kung ito ba talaga ang totoo niyang nararamdaman para kay Orhan. Nang maibigay kay Orhan ang mga dokumento tungkol sa mga personal na impormasyon sa mga tuturuan niyang bagong party ay tama nga ang kanyang hinala. Pero ang mas kapansin-pansin dito ay pare-pareho silang may mga mabibigat na nakaraan lalong-lalo na si Caroline. Kinabukasan ng umaga pagkadating ni Orhan sa headquarters ay andito na din si Selma. Kagad itong humingi ng tawad sa kanya tungkol sa mga nangyari kagabi. Hindi naman ito naging problema sa kanya at alam niya na nakainom lang ito kaya mas mabuti kung kalimutan na lang nila ang mga nangyari. Nang makaharap na nila si Estela ay napansin nila kagad ang makalat na mesa nito. Nakilala na din dito ni Orhan ang kasamahan ni Estela sa Adventure Management Division na si Carla. Ito ang parang nagsisilbing caretaker ng mga bagong miyembro ng clan. Dahil nabasa naman na ni Orhan ang mga dokumento ay wala nang masyadong sinabi si Carla kundi makiusap na lang kay Orhan na alagaan ng mabuti sila Sofia. Gusto ni Estela na si Orhan na ang bahala kung paano niya tuturuan sila Sofia. Basta ituro lang ni Orhan sa mga ito ang mga natutunan din niya mula sa naging karanasan niya at ang mga dapat pa na malaman ng mga ito. Iminungkahi naman ni Selma kay Estela na bigyan na lang siguro si Orhan ng layunin. Kaya naisip ni Estela na maganda sana kung katapos ng 6 na buwan ay makakaya na nila Sofia ang middle floors ng sila lang. Alam ni Orhan na medyo may kahirapan ito pero mataas ang inaasahan nila Estela kina Logan dahil nakita din nila kung gaano kalaki ang pinagbago ng mga ito nung matapos ang teaching expedition. Pagkalabas nila ay sinamantala na din ni Selma ang pagkakataon na ito na kausapin si Orhan tungkol sa nakaraan ni Sofia. Ang ina pala ni Sofia ay dating katulong nila Selma pero nasawi ito nung ipinanganak si Sofia. Kaya kinuha ng kanilang pamilya si Sofia pero bilang anak ng mistress ay parang wala itong lugar sa kanilang pamamahay. Sinubukan niyang gawin ang lahat para kay Sofia pero mas lumala ang kalagayan nito nung umalis siya. Kaya pagka-uwi niya ay napagpasyahan niya na yayain ito na sumama sa kanya. Gusto niya sana na maging magaling ito na adventurer kaya nangako si Orhan na gagawin niya ang lahat na makakaya niya para mangyari ito. Sa araw na ito ang unang araw din ng kanyang pagtuturo kina Sofia kaya pagkadating niya sa silid kung saan sila magkikita-kita ay kitang-kita sa mga mukha nito ang pagkasabik. Pero mas natuwa ang mga ito na siya na mismo ang nagkumpirma na siya ang naatasan na magturo sa mga ito bilang parte ng kanyang trabaho sa clan. Siguradong marami na naman umano silang matututunan dahil sa sobrang dami niyang alam at sobrang lakas din. Kahit na sinabi niya na marami pa siyang dapat na gawin para lumakas ay naniniwala pa din si Sofia na malakas na talaga siya dahil binugbog niya ang Black Dragon. Nagulat siya sa sinabi ni Sofia dahil para sa kanya ay muntikan pa siyang matalo ng Black Dragon. Ipinaalala niya sa mga ito na darating din ang araw na kailangan din nilang talunin ang Black Dragon. Siguro ay mahirap pa ito sa ngayon pero naniniwala siya na magagawa nila ito balang araw. Basta magsumikap lang sila at siguradong magiging magaling na adventurer din sila. May dalawang importanteng bagay lang siya na dapat tandaan ng mga ito. Una ay dapat loakan nila ang kanilang pag-iisip dahil maraming iba't ibang paraan para solusyonan ang kahit na anong problema at hindi sila dapat mag-focus lang palagi sa kung ano ang nakasanayan nila. Pangalawa ay hindi nila dapat isipin na lahat ng kanyang sinasabi ay tama. May mga pagkakataon din na nagkakamali siya kaya kahit siya ang guro ay hindi ibig sabihin na palagi siyang tama. Bago sila magsimula ay tinanong muna niya ang mga ito kung bakit sila nagdesisyon na maging adventurer. Unang pinasagot niya si Sofia kaya sinabi ni Sofia na gusto niyang maging katulad ng kanyang ate. Gusto niyang magdesisyon para sa kanyang sarili o kung ano man ang kanyang mga gusto katulad sa ginagawa ng kanyang ate. Pero sa ngayon ay hindi niya pa alam ang gusto niya talaga kaya nagpasya siya na maging isang adventurer para malaman niya kung ano talaga ang kanyang layunin at pangarap sa buhay. Sunod na sumagot ay si Logan at ang rason bakit niya gustong maging isang adventurer ay para kumita ng maraming pera. Sa nayon kung saan siya galing ay hindi maganda ang lupa kaya wala silang masyadong maayos sa pananim dahilan para magkulang sila sa pang-araw-araw nilang pagkain. Pero naniniwala ang kanyang mga kanayon sa taglay niyang talento kaya nagambagan silang lahat para maipadala siya dito. Gusto niyang makabawi sa mga ito at ito ang dahilan bakit gusto niyang maging matagumpay na adventurer.
Inamin niya na nung una ay iniisip niya na kasing lakas niya na ang mga high-ranked adventurer pero nung makita niya kung gaano kalakas si Orhan at kung gaano nakakatakot ang Black Dragon ay dito niya na napagtanto na mahina pa pala siya. Kaya nakikiusap siya kay Orhan na turuan siya kung ano ang mga dapat niyang matutunan bilang isang adventurer. Nangako naman si Orhan na gagawin niya ang lahat pero na kay Logan pa din ang pagsusumikap para maasa nito ang kanyang mga ituturo. Nang si Caroline na ang sumagot ay sinabi nito na wala naman siyang rason at baka dahil lang siguro ito sa pagligpit ng mga halimaw nang sa gayon ay maging masaya ang lahat. Basta ang gusto lang niya ay makitang nakangiti ang lahat dahil tuwing may nagpapakitang halimaw ay nawawala na ang ngiti ng lahat. Kaya gusto niyang manligpit ng mga halimaw para mapanatili ang ngiti ng lahat. Dito lang napagtanto ni Orhan na sobrang lalim pa pala ang kadiliman na naranasan ni Caroline. Tinanong naman siya ni Sofia kung mayroon din siyang pangarap o layunin. Sinabi niya na kaya naging adventurer siya ay para mas lumakas nang sa gayon ay maprotektahan niya ang mga importanteng tao sa buhay niya. Dahil kung mananatili siyang mahina ay wala siyang maproprotektahan katulad sa sinapit nila dati. Nilinaw niya sa mga ito na hindi niya itatratong mga bata ang mga ito kaya kailangan nilang gawin ang lahat na makakaya nila. Dahil parang mahaba ang pangalan ni Caroline ay naisip niya na tawagin ito sa palayaw na lang. Pero gusto ni Caroline na siya ang umisip ng palayaw. Naisip niya ang Carol na siyang nagustuhan naman ni Caroline. Dahil dito ay nakiusap din si Logan na bigyan niya din ito ng palayaw. Kahit hindi naman ito kailangan ay pinagbigyan niya na lang ito at naisip niya ang log. Para naman kay Sofia ay naisip niya ang Sophie na siyang ikinatuwa naman ni Sofia. Hindi na din sila nag-aksaya pa ng oras at nagtungo na sila sa dungeon. Naunang pinasabak ni Orhan si Caroline sa pakikipaglaban pero base sa estilo nito sa pakikipaglaban ay nakita niya kagad kung ano ang mali dito. Hindi dapat trabaho ng defender ang umatake para iligpit ang kalaban dahil ang trabaho dapat nito ay kunin ang atensyon ng kalaban nang sa gayon ay magkaroon ng pagkakataon ng attacker na mailigpit ang kalaban. Sa kanyang nakikita ngayon sa estilo ni Caroline ay malaki ang posibilidad na ito ang mailigpit ng kalaban. Biglang may umatake dito mula sa likuran kaya kumilos na si Orhan para pigilan ang halimaw at siya na din ang nagligpit dito. Sinabihan niya si Caroline na dapat ay tingnan din ito ang kapaligiran tuwing nakikipaglaban ito. Alam pala ni Caroline ang paparating na atake kaya nagtaka si Orhan kung bakit hindi pa din ito umilag. Dito lang naalala ni Caroline na hindi pa pala niya nasasabi kay Orhan ang tungkol sa kanyang espesyal na abilidad. Sinugatan niya ang kanyang sarili at ipinakita kay Orhan ang mabilis na paghilom nito. Ipinagyabang niya na hindi siya masasawi dahil mabilis lang naghihilom ang kanyang mga sugat. At isa pa ay sanay na din siya sa sakit kaya hindi din ito problema sa kanya. Dahil dito ay muling naalala ni Orhan ang nabase niya sa nakaraan ni Caroline. Naging test subject pala ito ng Cyclamen Church ng ilang taon. Isa ito sa pinakamalaking criminal organization na may layunin na buhayin muli ang evil god. Inaatake nila ang mga nayon at mga bayan at nagsasagawa sila ng human experiments at human trafficking. Pero 2 taon nang nakakaraan ay sinira nila Albert ang isa nilang bosse at dito nila nailigtas si Caroline. Ngunit sobrang dami na ng ginawa na pagpapahirap kay Caroline ng simbahan dahil sa kanyang espesyal na abilidad. Mula sa pagiging mentally unstable ay nakarecover din siya pero 1 taon nang makalipas ay nasawi naman ng taong nagligtas sa kanya. Alam ni Orhan ang lungkot na nararamdaman ni Caroline pero nangako siya na hindi niya ito ituturing na bata. Pinalingon niya ito kina Logan at Sofia para makita nito ang reaksyon ng dalawa. Dahil dito ay nagulat ito kung bakit hindi nakangiti sila Sofia. Kaya nilinaw ni Orhan na dahil ito sa nasaktan niya ang kanyang sarili. Kahit pag gumagaling kagad ang kanyang mga sugat ay nakakaramdam din siya ng sakit at kung nasasaktan siya ay nasasaktan din sila Logan at Sofia. Kaya tuwing nasasaktan siya ay nagdadahilan ito para matanggal din ang ngiti ng kanyang mga kasamahan. Dito lang napagtanto niya na mali pala ang kanyang ginagawa. Kagad na gumawa si Orhan ng paraan para mapakalma ito at matagumpay niya naman itong nagawa. Para masigurado nito na hindi na siya masasaktan ay sinanay ito ni Orhan sa pag-ilag. Kailangan niya munang protektahan ang kanyang sarili kung ayaw niya na masaktan ang kanyang mga kasamahan. Napagpasyahan naman ni Orhan na si Batang ipagamit kay Logan para mapanatili pa din ito ang distansya sa kalaban at makapagsilbi ng maayos bilang enchanter. Dahil mas magaling si Wilkes sa paggamit ng sibat ay naisip ni Orhan na humingi ng tulong dito. Habang kay Sofia naman ay sinanay ito ni Orhan sa bilis at ito din ang kailangan para matutunan nito ang parallel construction. Ilang sandali lang ay sabay na lumitaw ang 2 kulay kaya nataranta si Sofia at nagulat na lang siya na parang may kung ano ang lumabas sa kanyang kamay na nagdahilan para bumagsak ang target. Nang malaman ni Orhan kung paano niya ito maramdaman ay naisip kaagad ni Orhan na ito siguro ang kanyang espesyal na abilidad. Parang ganito din ang naramdaman dati ni Orhan sa kanyang espesyal na abilidad at alam niyang posible ito dahil magkapatid sila Selma at Sofia.
Kinabukasan ay muli nilang ipinagpatuloy ang parehong pagsasanay na isinagawa nila kahapon at kahit papano ay nagkaroon kaagad ito ng resulta. Sumali na din sa pagsasanay si Wilkes para maturuan nito si Logan. Dahil natalo na nila ang floor boss ng floor 20 ay dito na nagtatapos ang first stage ng kanilang pagsasanay. Biglang tinawag si Orhan ni Rain dahil tapos na umano ang ipinagawa niyang espada. Nang hinawakan niya ito ay saktong-sakto lang ito sa kanyang kamay at sakto lang din ang bigat nito. Ipinangako niya sa espada na ito na proprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan kahit na anong mangyari. Nang muli silang bumalik sa dungeon ay kaagad niyang ginamit ang bago niyang espada at walang kahirap-hirap lang niyang iniligpit ang floor boss ng floor 91. Namangha sila Rain na madali lang niyang hinati ang makunat na katawan ng floor boss. Tinanong siya ni Sofia kung ano ang masasabi niya sa bago niyang espada. Base sa unang subok pa lang niya dito ay masasabi niya kaagad kung gaano kaganda nitong bago niyang espada at nararamdaman niya talaga na para sa kanya ang espada na ito. Maliban pa sa gawa ito ng pinagkakatiwalaang blacksmith ng Night Sky Silver Rabbits ay gawa din ito sa kaliskis ng Black Dragon. Nalaman din nila na ginamit din pala dito ang dugo ng hiding turtle na tinalo nila nung isang araw. Bagamat mababawasan nito ang tibay ng espada ay naniniwala si Orhan na may dahilan dito si Aran at gagamitan niya naman din ito ng support magic niya para patibayin ito. Napagpasyahan niya na pangalanan itong Schwarzhausen na may ibig sabihin na Black Rabbit. Iminungkahi ni Wilkes na Black Dragon na lang kaya ang ipangalan niya dito pero para sa kanya ay hindi sapat ang pangalan na Black Dragon dahil parte lang ito ng misyon nila na sakupin ang buong Great Dungeon. Dahil may maayos ang espada si Orhan ay kampante na si Selma na handa na sila para sa floor 92. Sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin nila na matatalo na ng Unit 1 ang Black Dragon. Pagkalabas nila ng dungeon ay napagpasyahan ni Selma na kausapin si Orhan bukas para sa magiging plano sana nila sa floor 92. Ngunit ang problema ni Orhan ay hindi pala siya pwede bukas dahil nangako siya kina Sofia na sasamahan niya ang mga ito sa dungeon. Sa ngayon ay nasa floor 29 na sila kaya nagulat si Selma na ganito na pala kalayo ang narating nila Sofia. Malapit na nilang matapos ang upper floor ng Great Dungeon at kung matapos na nila ang floor 30 ay pwede na silang matawag na full-fledged explorers. Pagsapit ng gabi ay binisita ni Orhan si Evans kaya naikwento ni Evans ang tungkol sa explorer killers na tinatawag na Amensos. May sabi-sabi umano na nagsisimula na ding magsagawa ng operasyon ng mga ito sa Southern Great Dungeon. Alam ni Orhan na ang Amensos ay isa sa dalawang malalaking criminal organization kagaya sa Cyclamen Church na naniniwalang hindi dapat sinasakop ang mga Great Dungeon kaya nililigpit nila ang mga adventurer na nakikita nila sa mga dungeon. Ang problema pa ay may kumakalat din na balita na pati ang ibang mga high-ranking adventurers ay nailigpit na ng mga ito. Kaya naisip ni Orhan na tinatago siguro ng guild ang impormasyon na ito para maiwasan na magpanik ang lahat. Hindi niya pa din maintindihan kung bakit kaya ayaw ng Amensos na may manggagalugad sa mga Great Dungeon. Bigla niyang naalala na may hihingin pala siyang pabor kay Evans kaya sinabi niya na din ito. Habang pinagmamasdan ni Rain ang robe ni Albert ay kinakausap niya si Albert tungkol sa plano nilang muling sakupin ng floor 92. Umaasa siya na sana ay papanoorin sila nito mula sa kabilang buhay. Kahit si Wilkes ay sinigurado na nasa kondisyon ng kanyang sandata bilang paghahanda sa nalalapit nilang pakikipaglaban sa Black Dragon. Alam niya na nung huli nilang nilabanan ng Black Dragon ay hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang trabaho bilang defender dahilan para ikasawi ito ni Albert. Imbis na siya dapat ang masasawi nung araw na iyon ay nakaligtas pa siya kaya hindi niya hahayaan na maulit muli ang mga nangyari. Kahit nagsikap sila sa pagsasanay sa loob ng isang taon ay hindi pa din maiwasan ni Lucrecia kung sapat na ba ang kanilang paghahanda. Kaya naisip niya na baka pinagtatawanan na siya ni Albert dahil sa pagiging mahina niya. Gayunpaman ay hindi niya nahahayaan muli na may masawi pa sa susunod. Habang pinagmamasdan ni Selma ang buwan ay kinausap siya ni Sofia tungkol sa muli nilang pagpasok sa floor 92. Natanong nito kung kinakabahan ba siya pero imbis na kaba ay mas iniisip niya kung paano nila tatalunin ng Black Dragon dahil pagkakataon na nila na makapaghiganti dito. Para kay Sofia ay mas gusto sana nito na wag na lang siyang tumuloy dahil wala pa din kasiguraduhan na makakaligtas sila sa pagkakataon na ito. Pero alam nito na tutuloy pa din sila kaya ang tanging magagawa lang nito ay yakapin siya ng mahigpit. Boses ay pinapakitang tapang ni Sofia ay nararamdaman niya kung gaano ito mas lumakas sa mga nagdaang araw. Kaya pinasalamatan niya din ito sa pagbibigay nito sa kanya ng lakas ng loob at sinisigurado niya na tatalunin nila ang Black Dragon. Kinabukasan ay matagumpay na ding natapos nila Sofia ang floor 29. Ibig sabihin lang nito ay nalalapit na din ang pagpasok nila sa middle floors at kung mangyari ito ay magiging miyembro na din sila ng 3rd Division. Kaya dito na din magtatapos ang pagiging rookies nila dahilan para mapaisip si Sofia kung titigil na din ba ang pagtuturo sa kanila ni Orhan na siyang ayaw niya sanang mangyari. Pagkabalik nila ng headquarters ay nagpasa sila ng application para sakupin na din ang floor 30.
Ayon kay Estela ay sasamahan sila ng 2nd Division para magsilbing inspector na siyang magkukumpirma kung nasakop ba nila ang floor 30 na sila lang. Akala nila ay kasama din nila si Orhan sa araw na ito ngunit nang malaman nila ang schedule na ibinigay ni Estela ay dito lang nila napagtanto na ito din ang araw na papasukin nila Orhan ang floor 92. Sinubukan nilang makiusap na ilipat ang kanilang schedule ngunit may ibang schedule din ng 2nd Division at baka matagalan pa ang susunod na schedule. Sinabi ni Orhan na susubukan niya na lang nakausapin si Selma na ilipat ang schedule ng kanilang expedition sa floor 92 na siyang ayaw namang mangyari ni Sofia dahil alam niyang matagal nang hinihintay nila Selma ang araw na ito. Kaya napagpasyahan nila Logan na sundin na lang ang schedule na ibinigay ni Estela at isa pa ay gusto din naman nila na masakop ang floor 30 na sila lang ang gagawa. Alam nila na hindi sila habang buhay naaasa kay Orhan kaya magandang pagkakataon na din ito para maranasan nila ang maging totoong adventurer. Matapos ang mga sinabi nila ay pumayag na din si Orhan basta kailangan niya munang makita ang plano na gagawin ng mga ito. Kagad naman itong ginawa nila Logan at nang makita ito ni Orhan ay inaprubahan niya ito. Pero kailangan lang nilang tandaan na marami ang pwedeng mangyari sa dungeon kaya kailangan nilang magdoble ingat. Dito na din ibinigay ni Orhan ang mga charm na inihanda niya para kina Sofia. Pagsapit ng nakatakdang araw ay sabay-sabay na din silang nagtungo sa dungeon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sila Selma at kaagad silang pumasok sa dungeon. Pagkadating naman nila Sofia sa floor 30 ay naramdaman ni Logan na may papalapit sa kanila. Ang pagkakatansya niya ay 3 ang mga ito pero nagkamali siya dahil 4 na goblin ang nagpakita sa kanila. Gayunpaman ay sinunod pa din nila ang kanilang plano at dito na kumilos si Caroline para kunin ang atensyon ng mga goblins. Nang makakita ng pagkakataon si Logan ay kaagad niyang ginamit ang rock needle at matagumpay na nailigpit ang 3 goblin. Katapos ay ginamit naman ni Sofia ang arrow cutter na hindi na din nagawang maiwasan ng natitirang goblin. Dahil sa kanilang ipinakita ay nagulat tuloy ang kanilang inspector na mga rookies pa lang sila. Katwiran nila ay dahil ito sa mayroon silang magaling na master. Pagkadating nila Orhan sa boss area ng floor 92 ay kaagad din silang sinugod ng Black Dragon. Pero handang-handa na sila Selma dito na siyang matagal na nilang pinakahihintay. Ginamit ni Selma ang vanguard up kay Wilkes at rearguard up naman kina Rain at Lucretia. Habang si Orhan naman ay gumamit kaagad ng status up quadruple sa kanyang sarili. Nang makarating na sila Sofia sa boss area ng floor 30 ay nagulat sila na may ibang party na din dito. Ito pala ang grupo nila Sheehan kaya naisip nila na makiusap na lang sa mga ito na sila na lang ang palabanin sa floor boss. Kagad nilang nilapitan ng mga ito at nang magpakilala sila ng mga miyembro ng Night Sky Silver Rabbits ay naging pamilyar dito si Gibea. Kaya ipinaalala na lang sa kanya ni Agnes na ang Night Sky Silver Rabbits ang clan na kinabibilangan ng Dragon Slayer dahilan para ikagulat ito nila Logan. Tinanong ni Gibea sila Logan kung kilala ba nila ang Dragon Slayer ngunit hindi sila nakasagot. Kaya inutusan na lang ni Sheehan si Asriel na kumpirmahin kung kilala ba nila Logan ang Dragon Slayer. Sa isang iglap lang ay kagad na kumpirma ni Asriel na kasamahan nga nila Logan ang Dragon Slayer at nalaman din niya na mga disciple din sila ng Dragon Slayer. Kaya magandang pagkakataon nito para gamitin pa ng mga ito na mapalabas ang Dragon Slayer. Matapos masangga ni Wilkes ang atake ng Black Dragon ay ginantihan din niya ito kagad. Kaya dali-daling ginamit ni Orhan ang impact at matagumpay niyang naputol ang buntot ng Black Dragon. Kitang-kita sa mga mukha nila Selma ang determinasyon na talunin ng Black Dragon sa pagkakataon na ito at hindi na nila ito papalampasin pa. Nang mapagtanto ng inspector ang binabalak nila Gibea ay kagad itong naghanda ngunit mabilis lang itong iniligpit ni Agnes. Dahil dito ay dali-daling sinabihan ni Logan ang lahat na tumakbo ngunit mabilis namang nakakilos si Gibea para isarado ang lahat na daanan. Hindi maintindihan nila Sofia kung bakit sila ginaganito kaya nilinaw sa kanila ni Asriel na malas lang umano sila na kasamahan sila ng Dragon Slayer. Napagpasyahan ni Gibea na siya na lang ang makikipaglaban kina Sofia kaya naisip ni Agnes na maghihintay na lang siya kung makaharap na nila ang Dragon Slayer. Sinabihan ni Caroline sila Logan at Sofia na asikasuhin ng pagsira sa nakaharang at siya muna ang makikipaglaban. Ngunit pagkasugod niya ay mabilis lang siyang pinabagsak ni Gibea ng isang atake lang. Habang patuloy pa din na nilalabanan nila Orhan ng Black Dragon ay bigla na lang nagliwanag ang charm na suot-suot niya. Alam niya na kasalukuyang nasa panganib sila Sofia kaya kaagad niya itong ipinaalam kina Selma. Isa palang alarm device ang suot niyang kwentas na magbibigay sa kanya ng signal sakali mang malagay sa panganib sila Sofia. Hindi niya alam kung anong klaseng panganib ito kaya kailangan nilang magmadali. Dahil sa kanilang sitwasyon ay naisip nila na isagawa ang full assault ngunit posibleng hindi pa din ito magtagumpay at malagay lang sila sa alanganin kung mamadaliin nila ang pagtalo sa Black Dragon. Kailangan na ni Orhan na makapunta kagad sa kinaroroonan nila Sofia dahil nangako siya na kahit anong mangyari ay proprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan. Ngunit biglang inilabas ng Black Dragon ang matindi niyang kapangyarihan na nagdahilan para mag-regenerate ang kanyang buntok at pakpak.
Ang problema pa ay hindi nila alam na may ganitong kakayahan ng Black Dragon. Dahil dito ay mas lalo lang naging komplikado ang sitwasyon ni Orhan. Napansin ni Logan na nag-aalala masyado si Sofia kay Caroline kaya ipinaalala niya dito na ayos lang ang kalagayan ni Caroline sapagkat kusang nagre-regenerate ang katawan nito. Kailangan ay makabalik sila ng buhay dahil ang turo sa kanila ni Orhan ay unahin ang kanilang kaligtasan kahit na anong mangyari. Ginamit ni Logan ang Vitality Up, Resist Up at Magic Up sa kanilang dalawa ni Sofia. Katapos ay umatake si Sofia gamit ang Thunder Arrow pero hindi ito umubra kay Gibeah. Kaya pinatakbo ni Logan si Sofia ngunit hindi akalain ni Gibeah na may inihanda palang trap si Logan. Hindi nakalimutan ni Logan ang turo na ito sa kanya ni Orhan pero nang tatapusin niya na sana si Gibeah ay pinigilan lang ni Gibeah ang kanyang sandata na madali lang din nakawala sa trap. Hindi na alam ni Sofia ang kanyang gagawin dahil alam niyang siguradong ililigpit ni Gibeah si Logan. Matapos kumpirmahin ni Asriel na isa lang ang kailangan nilang pain para sa Dragon Slayer ay napagpasyahan ni Gibeah na iligpit na si Logan. Pero nang inatake niya na si Logan ay nagulat na lang siya nang bigla siyang hindi na makagalaw. Ito pala ay dahil kay Sofia at napagtanto kagad ni Sofia na ito siguro ang kanyang espesyal na abilidad. Kaya ginamit niya din ito para ilayo si Gibeah kay Logan. Katapos ay dali-dali niyang nilapitan si Logan para pagalingin ito na nagtataka din sa ipinakita niyang kapangyarihan. Pinaalala ni Agnes kay Gibeah na ayusin na ang trabaho nito dahil naiinis na umano si Xian. Nilinaw ni Xian na hindi naman siya nagagalit at nagtataka lang siya bakit nahihirapan si Gibeah. Kaya sinigurado ni Gibeah na sa susunod niyang atake ay maililigpit niya na sila Logan. Habang naghahanda ang Black Dragon sa susunod niyang atake ay napag-isip-isip nila Selma na dito palang ata magseseryoso ang Black Dragon. Dahil hindi na makakapagpigil pa si Orhan ay inactivate niya na ang alteration sa kanyang espada. Gamit ang stance 1 na Mountains ay sinugod niya ang Black Dragon at inatake ito ng kanyang Divine Flash. Naisip ni Selma na ito siguro ang bagong spell na tinutukoy ni Orhan. Sa sobrang lakas nito ay nagawa ni Orhan na mapabagsak ang Black Dragon. Pero nagulat sila na muli lang nag-regenerate ang pinsala na natamo nito. Naisip ni Orhan na ang tanging paraan na lang siguro para matalo ito ay iligpit ito sa isang atake bago pa man ito makapag-regenerate. Pagka-atake ng Black Dragon ay dali-daling nag-activate si Selma ng pinakamalakas niyang magic barrier. Ang problema ay ilang beses na inulit ng Black Dragon ang kanyang atake dahilan para bumigay din ng magic barrier ni Selma. Walang kaalam-alam ang Black Dragon na nasa likuran niya na pala si Orhan. Ginamit ni Orhan ang stance for Montvir para gawing sibat ang kanyang espada at katapos ay dali-dali niyang inatake ang Black Dragon. Ito pala ang sinasabi ni Orhan na atake na mas matindi pa sa nauna niyang atake kanina at sinigurado niya na sa atake niyang ito ay hindi na makakapag-regenerate pa ang Black Dragon. Tuwang-tuwa si Selma sa kanyang nakita at dito na din siya nawala ng malay. Sinubukan ni Logan na makipaglaban kay Gibeah para mabigyan ng pagkakataon si Sofia na makatakas pero nabugbog lang siya. Alam ni Gibeah na magiging problema sa kanila ang espesyal na abilidad ni Sofia kaya kailangan niyang mailigpit si Sofia bago pa ito mangyari. Kahit sila Xian ay kumbinsido din na kailangan na nilang iligpit kaagad si Sofia. Dahil sa sobrang takot ay napaupo na lang si Sofia at wala nang nagawa. Nananalangin na lang siya na sana ay mailigtas siya ng kanyang ate at ni Orhan. Nang ililigpit na sana siya ay bigla na lang may umatake kay Gibeah. Ito pala ay kagagawa ni Orhan kaya dito na napaiyak si Sofia at nakahinga na ng maluwag. Pagkalapit ni Orhan kay Sofia ay ginamit niya ang Space Leap kina Logan at Caroline para ilipat ang mga ito sa kanila. Sinigurado niya sa mga ito na siya na ang bahala sa mga kalaban at nilagyan niya na din ng barrier ang mga ito para masigurado ang kanilang kaligtasan. Naiinis siya sa kanyang sarili na nabigo siya sa kanyang pangako at hindi nagawang maprotektahan sila Logan at Caroline. Tinanong niya sila Xian kung bakit niya inatake sila Sofia at kaagad namang siyang sinagot ni Xian. Gusto lang umano nila na gamitin sila Sofia para mapalabas ang Dragon Slayer at naging matagumpay naman ang kanilang plano. Dahil dito ay sinisigurado ni Orhan na ipapadanas niya sa mga ito ang paghihirap na mas matindi pa sa kamatayan. Kampante naman sila Agnes at Asriel na hindi ito magagawa sa kanila ni Orhan dahil maliban sa eksperto silang lahat sa pakikipaglaban ay tatlo din sila na kailangan harapin ni Orhan. Pero hindi nagpakita ng takot si Orhan na kaagad inumpisahan ng pag-atake. Bagamat nagawa ni Xian na makaiwas ay hindi naman nakapag-react ng mabilis sila Asriel at Agnes. Katapos ay sinundan din ito kaagad ni Orhan ng Earthshock kaya wala nang nagawa pa ang mga ito. Bigla niyang inatake si Xian pero madali lang itong nasangga ni Xian na siyang ipinagtaka niya. Ginamit ni Xian ang Blizzard na isa ding special rank magic dahilan para mapatras si Orhan. Mabilis din itong nakapagcast ng isa pang spell kaya naiisip tuloy nila Logan na parang nahihirapan si Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan na mabilis lang nakakapagcast ng mga special rank magic ang kanyang kalaban na parang nilalaktawan lang nito ang mga casting steps.
Namamangha naman si Xian na nagawang maiwasan lahat ng Dragon Slayer ang kanyang mga atake. Sa taglay na kakayahan ni Orhan ay mas maganda sana kung may sasali nila ito sa kanilang organisasyon. Kaya nilinaw ni Orhan na kahit kailan ay hindi siya sasali sa mga mamamatay tao. Naalala naman ni Xian kay Orhan ang kanyang kaibigan na nasawi nung mga bata pa lang sila at alam niya na kung nabubuhay pa sana ito ay posibleng maging kagaya din ito kay Orhan. Sinubukan ni Orhan na alamin kung bakit inaatake ng mga ito ang mga adventurers pero tanging sinabi lang ni Xian na natalo na umano ang orihinal at napasa kamay ng mga kalaban ang replika. Tanging pag-asa lang nila ay makapagbigay ng oras na siyang hindi naman maintindihan ni Orhan. Pero wala nang pakialam pa dito si Orhan at para sa kanya ay dapat huminto na sila Xian sa kanilang ginagawa dahil wala din itong kwenta. Dito na nagalit si Xian at sinabi niya na ang katulad kay Orhan ang siyang nagdadala lang sa mundo sa pagkawasak. Muli siyang umatake gamit ang explode at sabay-sabay siyang nagcast ng marami nito na siyang ikinagulat ni Orhan. Akala ni Xian ay panalo na siya dahil kampante siya na hindi makakaligtas si Orhan sa sobrang dami ng explode spells na pinakawalan niya. Ngunit nagulat na lang siya na ginawang panangga ni Orhan ang kanyang espada. Ginamit ni Orhan ang Stance Zero Month Null para igapos si Xian. Hinihintay lang pala niya ang pagkakataon na isipin ni Xian na nanalo na ito. Nang sinubukan ni Xian na kumawala ay natanggal ang kanyang hood kaya biglang may naalala sa kanya si Orhan. Dito na dinaramdaman ni Xian ang mahika ni Orhan kaya naisip niya kagad na si Orhan siguro ang nasa harapan niya. Pero bigla siyang napatawa ng malakas dahil alam niya na pinaglalaroan na naman siya ng kilala niyang matandang lalaki at pangit na babae. Tinanong siya ni Orhan kung sino ba talaga siya kaya dito na siya nakiusap kay Orhan na ihinto na nila ang kanilang labanan dahil ayaw niya nang makipaglaban pa. Nagtataka si Orhan kung bakit parang kilala din siya ni Xian pero ayon kay Xian ay malalaman din niya umano ito balang araw. Dito na nakawala si Xian at ang problema pa ay nagising na din sila Agnes. Alam ni Orhan na mahihirapan siya kung sumali din sa labanan ng mga ito. Pero bigla namang dumating din dito sila Selma kaya napagpasyahan ni Xian na umatras na lang sila. Sa ngayon ay aalis muna sila ng Southern Great Dungeon at magsisilbi itong pangako nila sa isa't isa ni Orhan. Naisip din ni Orhan na mas mabuti nang umalis sila Xian kaysa magkaroon ng labanan dahil malaki ang posibilidad na may masawi na sa kanila. Nagpasalamat sa kanya si Xian at umaasa ito na sana sa susunod na magkita sila ay hindi na sila magpatayan. Dali-daling niyakap ni Selma si Sofia at kaagad namang pinagaling ni Lucrecia sila Logan at Caroline. Habang pinagmamasdan ni Orhan ang mga ito ay pinasalamatan siya ni Sofia sa pagligtas niya uli sa mga ito. Humingi naman siya ng tawad pero para kay Selma at sa iba ay siya pa din ang dahilan bakit ligtas sila Sofia. Napatanong naman si Logan kung kilala niya si Xian pero itinanggi niya ito. Habang si Xian naman ay tuwang-tuwa na nakita niyang buhay si Orhan pero ang problema ay isa itong adventurer kaya kahit magkita sila muli ay magkalaban pa din sila. Isa pa ay napansin niyang iba na din ang tingin sa kanya ni Orhan kaya hindi niya maiwasan na mainis sa mga tao na kinuha ang lahat sa kanya pati ang mga oras na magkasama dapat sila ni Orhan. Sinisigurado niya na magbabayad ang babae na gumawa nito at hahabulin niya ito para pagbayarin. Hindi naman maintindihan ni Oliver kung ano ang pinagkaiba nila ni Orhan at ano-ano ang kayang gawin ni Orhan na hindi niya kaya. Lumapit sa kanya si Philly dahil napapansin nito na iniisip niya palagi si Orhan. Aminado din ito na hindi basta-basta ang nagawa ni Orhan sa pagtalo sa Black Dragon ng mag-isa lang kaya may iba tuloy na tinatawag na siyang bagong hero. Naalala nila ang nalalapit na combat tournament at plano ni Oliver na talunin dito si Orhan para ipakita sa lahat na siya talaga ang tunay na hero. Ito ang inaasahan ni Philly na sabihin ni Oliver at umaasa siya na magagawa ito ni Oliver. Hindi pa din makapaniwala ang Grandmaster na natalo ni Orhan na mag-isa ang Black Dragon. Bagamat napaka-imposible nito ay nagawa pa din ito ni Orhan kaya ibig sabihin lang nito ay nakahanap ng ibang paraan si Orhan para talunin ang Black Dragon. Ang isang tao na hinding-hindi pipiliin na maging adventurer ay isa-isa ng tinatalo ang mga boss ng dungeon at hindi malayo na matapos din niya ang Great Dungeon. Umaasa siya na ipagpapatuloy pa ni Orhan ang ginagawa nito nang sa gayon ay maging tagapagligtas na din niya ito at kung mangyari ito ay kakalimutan niya na ang mga ginawa sa kanya ni Orhan dati. Humingi ng tawad si Orhan kina Sofia na hindi nangyari ang inaasahan ng mga ito. Alam niya na hindi masaya ang mga ito sa naging resulta ng labanan at napagtanto nila lahat kung gaano pa sila kahina. Bagamat iniisip pa din nila Logan na nailigtas pa din sila ni Orhan ay alam ni Orhan na tsamba lang ang nangyari at kung hindi natapos ang labanan ay baka nasawi silang lahat kabilang na ang buong Unit 1. Ramdam niya kung gaano kalakas ang mga kalaban lalong-lalo na ang babaeng nakalaban niya. Sa ngayon ay kulang pa ang kanyang lakas para protektahan ng mga importante sa kanya kaya kailangan niyang magpalakas pa. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Jack of All Trades Party of None Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.